Ang estudyanteng ito ay laki sa hirap at laging biktima ng pisikal na pang-aabuso ng kanyang amang lasinggero. Pero nang tanungin ng guro tungkol sa mga sugat sa mukha, nagsinungaling na lang siya na nahulog sa bisikleta. Ayaw niyang malaman ng kahit sino ang madilim niyang buhay. Isang araw, hindi inaasahan niyang makilala ang liwanag ng kanyang buhay. Estudyante siya sa special dance class na nagpa-practice sa bubong. Nagkatinginan sila at gumaan ang loob sa isa't isa. Akala nila'y magiging parang pangarap ang kanilang pagmamahalan sa gitna ng kanilang kabataan. Pero matapos ang 10 taon, nawala ang babae. At ang lalaki ay naging serial killer. Anong nangyari? Isa siyang mamamatay taong pumapatay tuwing uulan. Biktima niya ang isang tindera, aktres, anak ng politiko at pamilya ng negosyante. Nakakatakot ang mga krimen pero wala siyang pagsisisi. Sa halip, mukha lang siyang malungkot at tulala. Ang mga matang iyon ay kapareho ng kay Jen Yao na mabait noong mga nakaraang taon. Matapos niyang personal na patayin ang kanyang ama, kusang loob na pumunta si Jen Yao sa istasyon ng pulis upang umamin, 10 taon ang lumipas. Si Zhou Pingyu, isang film assistant, ay tinatakasan ng isang lalaking nakaitim. Inatasan siya ng kanyang direktor na bantayan at kapanayamin ang serial killer na si Li Jianyao. Kailangan niyang magbabad sa mga dokumento upang ayusin ang kaso. Ang madugo ay gumugulo sa kanyang panaginip. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nagigising si Zhou Pingyu dahil sa mga eksenang siya ay hinahabol. Ngayon ang araw na dapat magkita sina Zhou Pingyu at Li Jianyao. Gayunpaman, habang bumababa si Zhou Pingyu sa lobby ng gusali ng apartment, biglang tinawag siya ng isang matandang babae at sinabi na may nangyaring pagpatay sa kanyang apartment. Ang dating nakatira roon ay pinatay sa bundok sa likod ng gusali. Nagulat si Zhou Pingyu, ngunit naisip niyang bihira namang may namamatay sa mismong bahay, kaya hindi na niya ito masyadong inintindi. Maya-maya, pumunta si Zhou Pingyu upang makita si Li Jianyao sa kulungan. Mula sa unang tingin pa lang, nakaramdam na agad ng kakaiba si Zhou Pingyu. Agad namang nagpakalman si Zhou Pingyu at ipinakilala ang sarili kay Li Jianyao. Si Li Jianyao ay parehong pamilyar at hindi pamilyar sa kanya. Malinaw na hindi pa sila kailanman nagkita noon. Nais ng film crew na gumawa ng isang dokumentaryo at si Li Jianyao ang gagawing pangunahing karakter. Nagtaka si Li Jianyao kung bakit. Ipinaliwanag ni Zhou Pingyu na ito ay hiling ni Shutawei. Hindi rin alam ni Zhou Pingyu ang dahilan. Hinulaan ni Zhou Pingyu na dahil espesyal ang kaso ni Li Jianyao, naisip ni Shutawei na makakapukaw ito ng kuryosidad ng mga manonood. Umasa si Zhou Pingyu na makikipagtulungan si Li Jianyao. Biglang nagtanong si Li Jianyao ng kakaibang tanong, mahalaga ba talaga sa iyo ang trabahong ito? Nang makita ni Li Jianyao ang maasahang tingin ni Zhou Pingyu, agad siyang pumayag sa hiling nito. Masiglang nilinaw ni Zhou Pingyu ang susunod na mga hakbang. Nakikinig si Li Jianyao, banayad ang mukha, na parang sa isang minamahal. Habang papatapos na ang pagpupulong, nagtanong si Li Jianyao, babalik ka ba? Agad na kinumpirma ni Zhou Pingyu. Nang masiyahan si Li Jianyao, naghanda na siyang ibaba ang telepono. Biglang may naalala si Zhou Pingyu. Tinanong niya, bakit ka pumayag sa panayam na ito? Dati, palaging tumatanggi si Li Jianyao sa mga panayam ng media. Si Zhou Pingyu lamang ang pumayag sa panayam na ito. Ngunit sa huli, hindi nakakuha ng sagot si Zhou Pingyu. Tapos na ang oras ng pagpupulong. Pag-uwi niya, ikinuwento ni Zhou Pingyu sa kanyang pinsan na si Li Yunchen ang kakaibang nararamdaman niya para kay Li Jianyao. Biglang naging seryoso ang dating nakangiting mukha ni Li Yunchen, parang may itinatago siya. At pinayuhan ni Li Yunchen si Zhou Pingyu na huwag masyadong makipag-ugnayan kay Li Jianyao. Ngunit pakiramdam ni Zhou Pingyu, hindi naman siya mukhang mamamatay tao. Dahil bagwapo siya, agad itong itinanggi ni Zhou Pingyu at nahiyang iniba ang usapan. Nang marinig mula sa mga kapitbahay na may multo raw sa bahay ni Zhou Pingyu, nagpasya si Li Yunchen na dalawin siya. Habang naglalakad, panay ang reklamo niya. Sabi ko naman sa'yo, ako na ang maghahanap ng bahay para sa'yo. Saan ka makakahanap ng ganitong kamurang bahay sa gitna ng syudad? Siguradong may problema yan. Nagpa-cute si Zhou Pingyu at nakiusap kay Li Yunchen na samahan siyang matulog ng ilang gabi para mabawasan ang takot niya. Biglang may babaeng tumakbo palapit at iniabot kay Zhou Pingyu ang isang supot ng prutas, dahilan para siya'y bahagyang kabahan. Humingi ng paumanhin ang asawa ng babae kay Zhou Pingyu, ngunit kakaiba ang tingin niya kay Li Yunchen, na para bang magkakilala na sila noon. Mabilis niyang inilayo ang asawa, kinagabihan, na naginip si Zhou Pingyu. Katabi niya sa panaginip si Li Jianyao sa kwartong ito. Nagising si Zhou Pingyu na gulat na gulat. Mukha ring naguguluhan si Li Yunchen. Nag-sleepwalk ka na naman ba? Nagmadaling pumunta si Zhou Pingyu sa banyo para maghilamos at pakalmahin ang sarili. Biglang may refleksyong hindi kanya ang lumitaw sa salamin. Natakot si Zhou Pingyu at pinatawag ang pinsan pero walang nakita sa salamin.
Kinabukasan, pumunta sina Zhou Pingyu at Shutawei sa istasyon ng pulis para opisyal na simulan ang pag-i-interview kay Li Jianyao. Gusto ni Shutawei na magbahagi si Li Jianyao ng kaunti tungkol sa buhay niya noong high school at kung may mga karanasang hindi niya malilimutan. Malamig na sumagot si Li Jianyao na wala siyang kaibigan. Binanggit naman ni Shutawei ang ilang pangalan, Ouyang Ti, Chen Chaoli, Lin Mengheng at Chang Enya. Ito ang mga kaklase ni Li Jianyao at sila rin ang kanyang mga biktima. Nanatiling tahimik si Li Jianyao at tumingin kay Zhou Pingyu. Nang makita ito, pinayagan ni Shutawei si Zhou Pingyu na magpatuloy ng panayam. Ipinagpatuloy ni Zhou Pingyu ang tanong ni Shutawei. Bakit mo sila pinatay? May alitan ba kayo? Tugon ni Li Jianyao, pinatay ko sila dahil galit ako sa ulan. Nagalit si Shutawei. Serial killer na pumatay ng 10, maniniwala ba sila? Pero ang ekspresyon ni Li Jianyao noong sandaling iyon ay hindi mukhang nagbibiro. Desidido si Shutawei na tuklasin ang tunay na motibo ni Li Jianyao sa mga pagpatay upang masagot ang mga tanong ng lahat sa nakalipas na 10 taon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay sa kotse sina Shutawei at Zhou Pingyu para bumalik, ngunit hindi sila agad nagpunta sa kumpanya. Sinamantala nila ang ulan para mag-shoot ng ilang eksena sa labas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin ni Zhou Pingyu ang batang babae na nakita niya sa salamin na umiiyak sa ulan. Ngunit nang sabihin ni Zhou Pingyu kay Shutawei na wala na ang babae. Pag-uwi nila, nirepaso ni Zhou Pingyu ang mga kuha sa video. Wala man lang bakas ng babae. Tinawagan niya si Liun Chen at sinabi, "Parang nakakita ako ng multo." Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang babae sa salamin. "Hinahanap mo ba ako?" Sa kulungan, pinagmamasdan ni Li Jianyao ang ulan. May lumitaw na pamilyar na figura ng babae. Ito rin ang parehong babae na nakita ni Zhou Pingyu. Sino nga ba siya? 10 taon na ang nakaraan, sugarol ang kanyang ama. Pagtalo ito sa sugal, sinasaktan niya si Li Jianyao at ang kanyang ina. Bago pa man maintindihan ni Zhou Pingyu ang nangyayari, dahan-dahang bumukas ang isang pinto. Pumasok si Zhou Pingyu sa entablado kung saan may nakalagay na pares ng sapatos na pangbale. Biglang may boses na narinig sa kanyang tainga na gumising sa kanya. Nasa isa pala siyang istasyon ng subway. Umuwi na sina Zhou Pingyu at Li Yunchen sa kanilang apartment. Gusto nilang tingnan ang footage ng security camera upang makita ang kilos ni Zhou Pingyu nung panahong iyon. Pakiramdam ni Li Yunchen ay parang naglalakad sa panaginip si Zhou Pingyu, ngunit iginiit ni Zhou Pingyu na wala siyang ganoong kondisyon. Ang bahay din ni Zhou Pingyu ay nagulo at nagkagulo. Mukhang hinahanap ng multo ang mga pangyayaring may kaugnayan sa kaso ni Li Jianyao. Takot na inisip ni Zhou Pingyu na maaaring may iba pang mga biktima sa kaso at na sinaniban siya ng multo upang maghiganti kay Li Jianyao. Sinubukan ni Li Yunchen na pakalmahin si Zhou Pingyu. Marahil ang mga guni-guni ni Zhou Pingyu ay nagmula sa pakikisalamuhan niya sa isang taong kasing nakakatakot ni Li Jianyao. Walang mga multo at demonyo sa mundong ito. Ngunit hindi pa rin napakalma si Zhou Pingyu. Biglang tumawag si Shutawei. Lumabas na pupuntahan nila ang pulis na nag-imbestiga sa mga kaso ni Li Jianyao para kapanayamin. Agad umalis si Zhou Pingyu. Sa panayam, masusing inilarawan ng pulis ang lahat ng mga kaso ni Li Jianyao. Sinabi niya na ang unang kaso ay parang isang biglaang krimen, kung saan ang lugar ng krimen ay minadaling linisin at ang bangkay ay agad na itinapon. Gayunpaman, sa mga sumunod na kaso, naging mas maingat si Li Jianyao at lalo pang naging brutal ang kanyang mga paraan ng paggawa ng krimen. Ibinunyag din ng pulis na sa kaso ni Chang Enya, sinunog ni Li Jianyao ang ilang bagay sa pinangyarihan, kabilang ang ilang litrato mula sa bahay ni Chang Enya at isang damit pangbalet. Si Li Jianyao ay mapanganib na mamamatay tao. Inaresto siya nang hindi na nanlaban o tumakas. Sa halip, inilarawan niya ng detalyado ang krimen sa mga pulis. Gayunpaman, hindi pa rin niya isiniwalat ang kanyang motibo. Parang may tinatago siyang lihim na ayaw niyang malaman ng iba. Nang gabing iyon, umuwi si Zhou Pingyu. Bago pa man siya makapagpalit ng sapatos, biglang nahulog ang larawan sa tabi niya. Inakala niyang gusto siyang paalisin ng multo sa bahay, kaya nagdasal siya at sinubukang makipag-usap dito. Biglang tumunog ang doorbell na ikinagulat ni Zhou Pingyu. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Lumabas na si Li Yunchen pala iyon na nag-alala sa mga pangamba ni Zhou Pingyu, kaya nagpasya siyang manatili ng ilang gabi kasama siya. Dahil kasama niya ang pinsan, nakaramdam ng kapanatagan si Zhou Pingyu at nakatulog ng mahimbing. Mahimbing siyang natulog hanggang kinabukasan ng umaga. Umalis na si Li Yunchen at nag-iwan ng sulat kay Zhou Pingyu na nagsasabing mahimbing ang tulog niya kagabi at malamang ay tapos na ang mga bangungot. Napabuntong hininga ng ginhawa si Zhou Pingyu. Nagpasya siyang maglakad-lakad. Nagkataon, muli niyang nakasalubong ang tiyahin mula noon. Sinamantala ni Zhou Pingyu ang pagkakataon para imbestigahan ang tungkol sa batang babae na namatay sa kanyang bahay. Ang batang babae na tinutukoy ay si Chang Enya,
ang biktima sa kaso ni Li Jianyao. Gayunpaman, nang maghanap si Zhou Pingyu ng impormasyon tungkol kay Chang Enya sa internet, natuklasan niyang hindi si Chang Enya ang multo sa kanyang panaginip. Gustong ipaalam ni Zhou Pingyu kay Li Yunchen, ngunit abala si Li Yunchen. Hindi inaasahan, pinuntahan ni Li Yunchen si Li Jianyao. Nagpalitan ng hindi magagandang tingin ang dalawa. Lumabas na nag-aral sa parehong paaralan sina Li Yunchen, Li Jianyao at Chang Xiaotong. Gustong paalalahanan ni Li Yunchen si Li Jianyao na tuparin ang kanyang pangakong panatilihin ang lihim at huwag nang sumali sa anumang panibagong panayam. May nakatakdang panayam si Zhou Pingyu kay Li Jianyao ng araw na iyon, ngunit ipinaalam ng pulisya sa kanya na tumanggi si Li Jianyao na makipagkita. Walang magawa si Xu Tawei. Paano na ang kanilang proyekto sa pelikula? Pagbalik niya sa opisina, nakarinig pa siya ng puna mula sa kanyang asawa. Kahit sinabihan siyang hindi praktikal ang proyekto, matigas pa rin si Xu Tawei na ituloy ito. Ginamit niya pera ng asawa pambukas ng opisina, kailan may hindi siya nagambag sa kumpanya. Magkasama sila sa opisina, pero siya lang ang nasisiyahan sa mga gusto niyang proyekto habang ang asawa niya ang sa mga komersyal na pangkita. Kinuha niyang assistant si Zhou Pingyu, pero asawa pa rin niya ang naglilinis. Palaging kasama ni Xu Tawei si Zhou Pingyu sa trabaho. Sinubukan ni Zhou Pingyu na pakalmahin ang dalawang amo, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakinig. Matigas pa rin si Xu Tawei na ituloy ang proyekto. Dahil hindi niya ma-interview si Li Jianyao, nagpasya siyang kausapin ng ina ng mamamatay tao. Pinanood ng ina ang video ni Li Jianyao habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Ikinuwento niya na hindi maganda ang relasyon ni Li Jianyao sa kanyang ama. Gusto ni Xu Tawei na malaman pa ang tungkol sa kanyang ama. Hindi naman daw dating masamang tao ang ama, pero dahil hindi naging maganda ang takbo ng kanyang trabaho, nagsimula siyang malulong sa alak at pagsusugal. Dumating ang panahon na sinimulan niyang saktan ang kanyang asawa. Gustong protektahan ni Li Jianyao ang kanyang ina, kaya't parehong sinaktan ng ama ang mag-ina. Matagal na panahon na hindi sumagi sa isip ng dalawa na lumaban. Hinayaan ng ina na bugbugin siya ng kanyang asawa upang hindi ibaling ng ama ang galit kay Li Jianyao. Hindi pa rin niya napansin ang tunay na problema at sinisi pa niya ang padalus-dalos na ugali ni Li Jianyao sa pagkawasak ng kanilang pamilya. Sa katotohanan, ang kahinaan at duwag ng ina ang nagtulak kay Li Jianyao sa landas ng krimen. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman niya rito. Hindi alam ng ina kung bakit naging ganoon ang kanyang anak at hindi rin niya maintindihan ang kamakailang pagpatay na ginawa ni Li Jianyao. Nang taong iyon, matapos sakalin ni Li Jianyao ang ama, nagpaalam siya sa ina. Ang ina naman ay nawalan ng kontrol dahil sa tindi ng emosyon. Nais niyang magpahinga. Nang makita niyang wala na siyang makukuhang impormasyon, naghanda na si Xu Tawei na isama si Zhou Pingyu paalis. Ngunit nais ni Zhou Pingyu na siya satin ang kwarto ni Li Jianyao. Aksidenteng napagmasdan niya ang isang litrato na nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan. Ang babaeng kasama ni Li Jianyao sa larawan ay siya ring multong matagal nang sumusunod sa kanya. Nagpasya si Zhou Pingyu na sabihin kay Xu Tawei ang tungkol sa kanyang pagkikita sa multo. Pinaghihinalaan niyang pinatay rin ni Li Jianyao ang multo. Malinaw na pumayag si Li Jianyao na makipagtulungan sa dokumentaryo, ngunit bigla siyang nagbago ng isip at tumangging magpa-film. Maaaring may tinatago siyang lihim. Nagpasya si Zhou Pingyu na harapin si Li Jianyao na natiling komplikado ang tingin ni Li Jianyao kay Zhou Pingyu. Sinabihan niya itong huwag nang bumalik. Direkta niyang inilabas ang litrato at tinanong si Li Jianyao kung sino ang babae sa larawan at kung siya rin ba ang pumatay dito. Hindi sumagot si Li Jianyao. Basta na lang niyang ibinaba ang telepono sa matinding pagdurusa. Pagkaalis niya, naalala ni Li Jianyao si Chang Xiaotong sa bubong. Ano nga ba ang tunay na nangyari noon? May kinalaman ba ang pagpatay ni Li Jianyao sa 10 tao sa babaeng yon? Gustong imbestigahan ni Zhou Pingyu ng lubusan, ngunit hindi inaasahan. Si Chang Xiaotong mismo ang lumapit kay Zhou Pingyu. Nagtataka si Zhou Pingyu kung anong klaseng relasyon mayroon ng multo at si Li Jianyao. Inihilig ni Chang Xiaotong ang kanyang ulo kay Zhou Pingyu at agad na bumaha ng mga alaala sa isipan ni Zhou Pingyu. Tinanong ni Chang Xiaotong si Li Jianyao kung bakit siya iniiwasan nito. Saktong dumating ang matalik na kaibigan ni Chang Xiaotong. Siya si Liun Chen. Agad hinila ni Liun Chen si Chang Xiaotong palayo, pinaalalahanan siyang lumayo kay Li Jianyao. Sa paningin ni Chang Xiaotong, hindi karapat-dapat si Li Jianyao para sa kanya. Pinanggit ni Liun Chen si Ouyang Ti na matagal nang nanliligaw kay Chang Xiaotong, ngunit paulit-ulit na tinatanggihan. Sa hindi malamang dahilan, nag-away si Ouyang Ti at Li Jianyao at nagkaroon sila ng rumble sa loob ng banyo. Pagkatapos noon, nakatanggap si Li Jianyao ng malaking disciplinary record. Itinuturing ni Liun Chen na siga si Li Jianyao. Patuloy pa ring ipinagtanggol ni Chang Xiaotong si Li Jianyao. Dahil sa palitan nila ng mga salita at kilos, hindi malaman kung sino ang tama at sino ang mali. Marahil ay hindi kasalanan ni Li Jianyao. Gayunpaman,
Pinayuhan pa rin ni Liu Chen si Chiang Xiaotong na huwag sayangin ang oras sa mga ganoong tao. Alam ni Liu Chen ang lahat ng nangyari ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi niya kailanman sinabi kay Chou Pinyu. Nang gabing iyon, nag-part-time si Li Zhenyao. Dumating uli ang mga siga at naningil. Pero makalipas ang 3 oras, wala pa ring balita sa mga magulang ni Li Zhenyao. Alam ng leader na wala ng pera si Li Zhenyao, kaya gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Li Zhenyao na kumita ng pera. Makatutulong din ito kay Li Zhenyao na makatakas sa mapanakit niyang pamilya, kailangan lang niyang magbenta ng flower sa paaralan. Tumanggi si Li Zhenyao, pero gusto ng leader na pag-isipan muna ito ni Li Zhenyao bago sila umalis. Takot ang may-ari na balikan sila ng mga siga, kaya pahiwatig niyang mahirap lang ang negosyo nila. Agad na naunawaan ni Li Zhenyao ang nakatagong kahulugan. Matapos magpasalamat sa may-ari, nagpaalam si Li Zhenyao na aalis na siya. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nag-iimpake ng gamit ang kanyang ina. Hindi inasahan ng kanyang ina na uuwi agad ang kanyang anak. Balak niyang tumakas kasama ang hampaslupang asawa. Sinabihan niya si Li Zhenyao na pupunta siyang Taipei para sa isang ritual. Binigyan siya ng ina ng pera, binilinan siyang mag-ingat at umalis na. Habang lalo niyang iniisip, lalong hindi mapakali si Li Zhenyao. Hinabol niya ito pero wala na siya. Pag-uwi, tinawagan ni Li Zhenyao ang kanyang ina. Talaga bang iiwan mo na lang ako? Bumili siya ng tiket sa istasyon ng tren at nandoon din ang kanyang ama. Nakiusap si Li Zhenyao sa ina na manatili at nangakong bubuhayin ito. Ngunit ang pagkaputol ng linya ay tila malamig na tubig sa kanyang puso. Kahit na naintindihan niyang iniwan na siya, hindi pa rin kayang pakawalan ni Li Zhenyao. Ipinaharurot niya ang lumang motorsiklo ng pamilya papunta sa istasyon ng tren. Sa mga alaala ng pagkabata ni Li Zhenyao, ang kanyang ina ang palaging nagmahal sa kanya. Kahit mahirap ang kanilang buhay, madalas siyang dalhin ng kanyang ina sa parke na puno ng mababangong bulaklak upang maglaro. Pumikit si Li Zhenyao at binitiwan ang manibela. Nais niyang mamatay sa gitna ng magagandang alaala. Ang nakakatakot na tagpong ito ay nagkataong nasaksihan ni Chiang Xiaotong. Nang magising si Li Zhenyao, nasa ospital na siya. Nakatayo sa harap niya si Chiang Xiaotong. Naamoy niya ang banayad na halimuyak nito. Nakita ni Chiang Xiaotong na naaksidente si Li Zhenyao. Sa takot na mamatay ito, tumawag agad siya ng ambulansya bago lumabas para sumagot ng tawag. Pagbalik niya, natagpuan niyang wala na si Li Zhenyao. Nagmadali siyang lumabas at tama nga, nadatnan niyang naghihintay si Li Zhenyao sa may pintuan. Bago pa dumating ang pulis, hinila ni Li Zhenyao si Chiang Xiaotong papasok sa hagdanan. Sa tensyong bumalot sa paligid, ang kanilang lapit sa isa't isa ay nagpatibok ng mabilis sa puso ni Chiang Xiaotong. Hindi lang nang umalis ang mga pulis nagpakita ng pagkapahiya si Li Zhenyao. Pagkatapos, sumunod si Chiang Xiaotong kay Li Zhenyao. Gayunpaman, palaisipan sa kanya. Wala siyang sinaktan, kaya bakit siya nagtatago sa pulis? Ipinaliwanag ni Li Zhenyao na wala siyang lisensya sa pagmamaneho. Biglang naalala ni Li Zhenyao na naiwan pa ang kanyang motorsiklo sa kalsada, kaya gusto niyang itulak ito pa uwi. Sumunod si Chiang Xiaotong sa kanya, naniniwalang kung tutulong ka, dapat tulungan mo hanggang dulo. Sabay nilang itinulak ang motorsiklo sa mabahong eskinita, papasok sa sirasirang bahay. Nang makita ang kalat, gusto sanang malaman ni Chiang Xiaotong kung paano namuhay si Li Zhenyao. Ngunit bago pa siya makapagsalita, palihim siyang pinaalis ni Li Zhenyao. Hindi ka pa ba uuwi? Nang makita ni Li Zhenyao ang sabik na ekspresyon ni Chiang Xiaotong, tapat niyang ikinuwento na hindi lang masama ang kanyang ama, kundi iniwan din siya ng kanyang ina. Naalala ni Chiang Xiaotong ang sinabi ng doktor sa ospital na naging biktima ng karahasan sa tahanan si Li Zhenyao. Awa lamang ang naramdaman niya. Kinabukasan, nagbaon si Chiang Xiaotong ng kanin para ayain si Li Zhenyao. Pero sa paaralan, nakita niyang pinapagalitan ito ng guro. Hinintay niya ang tanghalian para puntahan si Li Zhenyao, pero nadatnan niyang nilalait ito ng mga kaklase. Ni hindi mo kayang bayaran ng 600 yuan na pondo ng klase? Gustong ipagtanggol ni Chiang Xiaotong si Li Zhenyao. Ngunit hinila siya palayo ni Liu Chen. Gusto sanang isama ni Liu Chen si Chiang Xiaotong para kumain ng tanghalian, ngunit tumakbo si Chiang Xiaotong papunta kay Li Zhenyao sa halip. Pagdating sa rooftop, inanyayahan ni Chiang Xiaotong si Li Zhenyao na kumain ng tanghalian kasama niya. Ngunit ang kabutihan niya ay napagkamalang awa. Magkaiba sila ng mundo. Hindi sila maaaring maging magkaibigan. Naniniwala si Li Zhenyao na itinuturing lang siyang kaibigan ni Chiang Xiaotong dahil sa awa at ayaw na niyang makita pa ito muli. Labis na nasaktan si Chiang Xiaotong sa mga salitang iyon, ngunit gusto pa rin niyang maging kaibigan si Li Zhenyao. Kinagabihan dinala niya ang kanyang baon at muling hinanap si Li Zhenyao. Gusto niyang makausap ito ng maayos. Akala ni Li Zhenyao ay tapos na sila,
Ngunit pakiramdam ni Chiang Xiaotong ay hindi pa malinaw ang lahat. Gusto lang talaga niyang maging magkaibigan sila. Natakot si Li Jianyao na kapag nalaman ng iba ang tungkol sa kanilang relasyon, hahamakin nila si Chiang Xiaotong, tulad ng paghamak nila sa kanya. Pinayuhan ni Chiang Xiaotong si Li Jianyao na huwag maliitin ang sarili niya. May mga nagkakalat ng chismis na may sumusuporta raw sa kanya sa pinansyal, pero hindi naman nila ito nakita mismo. Totoo kaya talaga ang mga chismis? Huwag intindihin ang opinyon ng iba, mabuhay ng maayos. Naniniwala si Chiang Xiaotong na mabuti si Li Jianyao. Hindi niya ginusto ang nangyari. Naniwala si Li Jianyao, kaya humingi siya ng paumanhin kay Chiang Xiaotong. Sa huli, naging magkaibigan din ang dalawa. Hindi lang iyon, naging tila sinag ng liwanag si Chiang Xiaotong na nagbigay liwanag sa madilim na mundo ni Li Jianyao. Higit sa kaibigan ang tingin ni Chiang Xiaotong sa kanya. Isang lesbyana si Lai Yunchen. Madalas siyang nakatambay sa labas ng studio, pinagmamasdan ang pinakamagandang babae. Pauwi, nagmeryenda at nagkwentuhan ng mga pangarap sina Lai Yunchen at Chiang Xiaotong. Biglang lumitaw ang lola ni Lai Yunchen. Agad na nawala ang ngiti ni Lai Yunchen. Agad na binati ni Chiang Xiaotong ang lola ni Lai Yunchen, ngunit sinabi ni Lai Yunchen na hindi sila magkaibigan, kundi kaklase lang na nagkataong magkasabay ng daan. Agad naging awkward ang atmosfera. Kinabukasan sa paaralan, nagkunwaring hindi niya kilala si Lai Yunchen na lalo pang ikinadismaya ni Chiang Xiaotong. Kaya nang lapitan siya ni Lai Yunchen, nagtampo si Chiang Xiaotong at umalis. Umakyat si Chiang Xiaotong sa rooftop upang makipagkita kay Li Jianyao, labis na malungkot. Alam ni Li Jianyao kung bakit malungkot si Chiang Xiaotong, pero di alam paano siya aaliwin. Sinabi na lang niya na lumapit lang siya kahit kailan kung may kailangan. Nagulat si Chiang Xiaotong. Hindi niya inasahan na ang isang taong malamig tulad ni Li Jianyao ay marunong din palang magpakonsuelo sa iba. Hindi ba't normal lang iyon sa pagitan ng magkaibigan? Gumaan ang pakiramdam ni Chiang Xiaotong. Masaya rin siya sa pagbabago ni Li Jianyao. Ngunit hindi nagtagal, may isang tao na may masamang intensyon ang palihim na kumuha ng litrato sa kanilang dalawa na magkasama. Nag-uumapaw ang buong paaralan sa mga chismis na si Chiang Xiaotong daw ang nobya ni Li Jianyao. Upang hindi maapektuhan ang kanyang pag-aaral, hiniling ng guro na magsulat si Chiang Xiaotong ng isang pahayag na nangangakong hindi na muling makikipag-ugnayan kay Li Jianyao. Itinuring na ring tapos ang usapin. Pinaniniwalaan ni Chiang Xiaotong na si Lai Yunchen ang nagpapakalat ng mga chismis. Matigas niyang tinanggihan na pirmahan ang pahayag. Bukod pa rito, malinaw namang walang ginawa sina Chiang Xiaotong at Li Jianyao, ngunit kung hindi niya mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente, hindi makakalahok si Chiang Xiaotong bilang kinatawan ng paaralan sa kompetisyon ng sayaw at maaapektuhan ang kanyang pag-aaral sa hinaharap. Samantala, tinatanong ng guro si Li Jianyao kung bakit siya nasa rooftop kasama si Chiang Xiaotong. Matigas niyang tinanggihan na magsalita. Ipinaliwanag ng guro na ang pagiging magkasama nila nang sila lang ay mas makakaapekto kay Chiang Xiaotong kaysa kay Li Jianyao dahil siya ay babae. Wala nang nagawa si Li Jianyao kundi aminin na pinilit niyang umakyat si Chiang Xiaotong sa rooftop. Hindi inaasahan, pumasok si Lai Yunchen sa silid upang protektahan si Chiang Xiaotong at linawin ang kanyang hindi pagkakaunawaan. Nagkunwaring kasintahan ni Li Jianyao si Lai Yunchen, sinabing ang rooftop ang kanilang tagpuan. Hindi inaasahan, mas malala pa ang naging bunga kaysa sa kanilang inaakala. Hinila pa uwi si Lai Yunchen ng kanyang lola, na nilinis siya ng todo gamit ang brush, dahil inisip ng matanda na nadungisan ang kanyang apo. Gaano mo nakatagal kilala si Li Jianyao? Nasaktan ng husto si Lai Yunchen at nagawa lang niyang humingi ng tawad. Dahil sa pagtatanggol sa kaibigan, halos balatan siya ng kanyang lola. Sa galit, tumakas siya at nagkataong nakasalubong si Chiang Xiaotong. Nakatira si Lai Yunchen sa isang lubhang magulong pamilya, pumanaw na ang kanyang tunay na ama at iniwan naman siya ng kanyang ina, kaya siya na lang ang nagpalaki sa sarili niya. May halong pagmamahal at galit ang nararamdaman ng kanyang lola kay Lai Yunchen dahil naniniwala siyang ang ina ni Lai Yunchen ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang anak. Palaging ipinapahayag ng lola ang pagmamahal niya kay Lai Yunchen, hindi na kinaya ng ina at nakipaghiwalay siya rito. Hindi inaasahan, sa labis na pagkalugmok, nagpasya ang ama na sunugin ang sarili niya. Para kay Lai Yunchen, walang sala ang ina, pero kontra ang lola niya. Habang lumalaki, tuwing magkakagusto siya ay pinipigilan siya ng lola. Si Chiang Xiaotong lang ang tunay na naawa sa kanya. Dahil dito, nagkamali si Lai Yunchen at napaibig siya sa kanyang matalik na kaibigan. Pakiramdam ni Chiang Xiaotong ay nasaktan niya si Lai Yunchen dahil sobrang lapit niya kay Li Jianyao. Kinailangan ni Lai Yunchen na akuin ang sisi para sa kanya.
Dinala ni Chiang Xiaotong si Lai Yunchen sa kanilang bahay at sinubukang pasayahin siya. Ang masayang atmosfera ng pamilya ni Chiang Chen ay isang bagay na hindi pa naranasan ni Lai Yunchen noon. Marahil ito ang nagbago kay Chiang Xiaotong at naging tila sinag ng araw. Noong gabing iyon, magkasama silang natulog sa iisang kama. Dibatid ni Chiang Xiaotong na higit sa pagkakaibigan ang turing ni Lai Yunchen. Niyakap pa niya si Lai Yunchen sabay sabi, "Salamat sa pagprotekta, pero ayaw ko ng ganoon." Pagkatapos makatulog ni Lai Yunchen, palihim na lumabas si Chiang Xiaotong. Pumunta si Chiang Xiaotong upang kausapin si Li Jianyao. Napagalitan si Lai Yunchen ng kanyang pamilya dahil sa insidenteng iyon. Siyempre, hindi rin nakaligtas si Li Jianyao. May malupit na ama at isang ilusyonadang ina si Li Jianyao. Natakot si Chiang Xiaotong na baka mas mabigat pa ang parusa kay Li Jianyao kaysa kay Lai Yunchen, ngunit mas natatakot si Li Jianyao na maapektuhan si Chiang Xiaotong, kaya hindi siya naglakas loob na mapag-isa kasama siya. Hindi alam nitong na na-foreclose na ang bahay ng pamilya ni Li Jianyao. Kinailangan niyang matulog sa isang convenience store ng ilang araw. Pagkatapos, dinala ni Li Jianyao si Chiang Xiaotong sa kanilang bahay. Sa pagkakataon, nakita sila ni Ouyang Ti na nanliligaw kay Chiang Xiaotong. Kaklase ni Ouyang Ti sina Lai Yunchen at Li Jianyao. Bagamat sinabi ni Lai Yunchen sa lahat na sila ni Li Jianyao ay magkasintahan, pakiramdam pa rin ni Ouyang Ti na may kakaiba. Dahil dito, tahimik na pinayagan ni Ouyang Ti ang kanyang mga junior na asarin si Lai Yunchen. Ngunit hindi basta-basta si Lai Yunchen. Kapag inasar mo siya, sisiguraduhin niyang ang matabang lalaki ay mapapalugmok sa sahig sa sakit. Gusto ni Li Jianyao si Chiang Xiaotong, kaya gusto rin niyang protektahan ang sino mang may kaugnayan sa kanya. Kaya tinuruan muli ni Li Jianyao ng leksyon ang matabang lalaki. Nang marinig ito, hindi matanggap ni Ouyang Ti na hinahamon ni Li Jianyao ang kanyang posisyon bilang siga. Agad na nagpadala si Ouyang Ti ng mga tao para harapin si Li Jianyao at balak pa niyang gamitin ang pagkakataong ito para mapatalsik si Li Jianyao sa paaralan. Ngunit sumingit si Lai Yunchen upang ipaliwanag ang lahat para kay Li Jianyao. Pagkatapos, nagpasalamat si Li Jianyao kay Lai Yunchen. Gayunpaman, nang makita ni Lai Yunchen si Li Jianyao, nainis siya. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang makialam sa buhay ng iba? Diretsahan niyang sinabi na kinamumuhian niya si Li Jianyao dahil istorbo ito. Pagkatapos ng klase, umuwi si Lai Yunchen sa bahay ni Chiang Tong, ngunit marami ng pulis doon. Lumabas na ang lola ni Lai Yunchen ang tumawag ng pulis. Kung hindi uuwi si Lai Yunchen, maaapektuhan din ang mga magulang ni Chiang Xiaotong. Napilitan si Lai Yunchen na makipagkasundo sa kanyang lola. Hindi inaasahan, diretsahang inayos ng kanyang lola ang mga papeles para mapatigil sa pag-aaral si Lai Yunchen. Nais ng kanyang lola na ipadala si Lai Yunchen sa ibang bansa para mag-aral. Nakulong si Lai Yunchen sa bahay ng ilang panahon at unti-unti siyang naging mailap. Naisip ni Li Yunchen ng paraan para harapin ang kanyang lola. Nilagyan niya ng pampatulog ang tiyaan ng kanyang lola. Kapag nakatulog na ang kanyang lola, magagamit ni Li Yunchen ang ID nito para makatakas. Gayunpaman, hindi ininom ng kanyang lola ang tsa dahil nabasa na niya ang plano ni Li Yunchen. Alam ng kanyang lola na ayaw ni Li Yunchen manatili sa bahay, ngunit siya mismo ang mas gustong makatakas kaysa kanino man. Si Li Yunchen ay kanyang apo, anak ng babaeng pumatay sa kanyang anak. Mahal at kinamumuhian ng kanyang lola si Li Yunchen. Nangako siya sa kanyang anak na aalagaan niyang mabuti si Li Yunchen. Ngunit habang tumatanda si Li Yunchen, lalo siyang nagiging kamukha ng kanyang ina. Unti-unting napalitan ng galit ang pagmamahal ng kanyang lola. Sinabi ng kanyang lola na si Li Yunchen ay anak ng isang mamamatay tao. Naabot na ni Li Yunchen ang kanyang hangganan, ngunit patuloy pa rin siyang ginagalit ng kanyang lola. Tinulak ni Li Yunchen ang kanyang lola, dahilan upang ito ay matumba, tumama ang ulo, at mawalan ng malay. Gayunpaman, hindi nagpakita ng pagsisisi si Li Yunchen. Pumunta siya sa kusina, kumuha ng kutsilyo at balak tapusin ang kanyang lola. Sakto namang dumating si Chiang Xiaotong at pinigilan si Li Yunchen na gumawa ng masama. Kalaunan, hinikayat ni Chiang Xiaotong si Li Yunchen na umalis ng bahay at pumunta sa Taipei. Ngunit hindi nila alam na may isa pang taong pupunta rin ng Taipei ng gabing iyon, si Li Jianyao. Pinilit siya ng mga goons na maghatid ng puting pulbos dahil hindi nabayaran ng kanyang mga magulang ang kanilang mga utang. Ngunit matatag na tumanggi si Li Jianyao, naglabas ang leader ng hiringgilya, regalo raw mula sa kaibigan ni Li Jianyao. Di niya inakalang darating ito dahil na-offend niya ang grupo ni Ouyang Ti. May masama silang plano para tuluyang sirain ang buhay niya. Si Ouyang Ti ay negosyante ng harina na pinagkakautangan ng ama ni Li Jianyao. Nadakip ng mga goons si Li Jianyao at tinurukan ng harina para mag-hallucinate. Nakita niyang pinatay ng kanyang ina ang kanyang ama at bumalik para makasama siya. Maging ang babaeng gusto niya si Chiang Xiaotong ay nakita rin niya.
Pagkatapos niyang makabawi sa sarili, hindi na naglakas loob si Li Jianyao na manatili pa sa kanilang bayan. Nagpasya siyang tumakas muna papuntang Taipei upang makaiwas sa mga goons. Pagdating niya sa Taipei, nagkataong nakasalubong ni Li Jianyao sina Chiang Xiaotung at Li Yunchen. Doon niya nalaman na tumakas din pala sila mula sa kanilang mga tahanan. Nag-beach ang tatlo para mag-relax at naging masaya ang hapon nila. Kinagabihan, tulong-tulong nilang hinanap ang ina ni Li Yunchen. Gusto niyang malaman kung bakit siya iniwan ng kanyang ina. Pagkakita nilang muli ng kanyang ina, agad na niyakap ni nanay si Li Yunchen. Naglaho ang lahat ng mga dating tanong. Hindi napigilan ni Li Yunchen ang kanyang matinding lungkot at napaiyak siya. Gusto ng kanyang ina na manatili si Li Yunchen upang maalagaan siya. Masayang tiningnan ni Chiang Xiaotung si Li Yunchen. Tumingin din si Li Jianyao kay Chiang Xiaotung bilang tugon. Pagkatapos, nagpasya si Li Yunchen na manatili sa Taipei kasama ang kanyang ina. Sumakay ng bus si Chiang Xiaotung pabalik sa kanilang bayan habang si Li Jianyao ay nanatili sa Taipei upang magtrabaho ng part-time. Nagkahiwa-hiwalay ang tatlo, ngunit nakatakdang muling magkita. Isang araw biglang nakatanggap ng mensahe si Li Jianyao mula sa kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na umuwi siya agad dahil naayos na raw ang problema sa kanilang bahay. Akala ni Li Jianyao ay ito na ang panibagong simula. Ngunit hindi niya alam na papasok pala siya sa panibagong bitag. Totoong naayos na ang problema sa pamilya. Ngunit dahil nangutang ang kanyang ama sa iba upang mabayaran ang mga utang nito. Nagutang siya pambayad sa isa pa pero walang nagbago. Nanatiling ganun pa rin ang kanyang ama. Nang malaman ang pagbabalik ni Li Jianyao, pinakilos ni Ouyang Ti ang mga siga para harapin siya. Kinabukasan, inaresto ang ama ni Li Jianyao. Nagdemand ang leader sa tatay ni Li Jianyao o may ibang option. Pinili ng ama ang ikalawang option, binenta ang bukas ng kanyang anak. Dinala niya ang mga pulis sa bahay, kaya hindi na alam ni Li Jianyao ang pupuntahan. Biglang tinawagan ni Ouyang Ti si Li Jianyao. Sinabi niya na ipinagbili siya ng sarili niyang ama sa halagang 500,000 yuan. Halos malugmok sa dilim si Li Jianyao. Sa sobrang dismayado, hindi na siya nakaimik. Madalas mag-away sa school sina Li Jianyao at Ouyang Ti, pero hindi iyon ang dahilan ng pag-target sa kanya. Nalaman ng tatay ni Ouyang Ti ang pagbebenta niya ng harina, kaya ginawa niyang panakiputas si Li Jianyao. Nawalan na ng tiwala si Li Jianyao sa mundo. Sa kabutihang palad, nalaman ni Chiang Xiaotung na bumalik siya at agad siyang pinuntahan. Natagpuan niya si Li Jianyao na nakatayo ng malungkot sa ulan. Agad na tinakpan siya ni Chiang Xiaotung ng payong. Umiiyak na ikinuwento ni Li Jianyao, "Ibinenta ako ng tatay ko at hindi rin ako pinaniniwalaan ng nanay ko." Hindi alam ni Chiang Xiaotung kung paano siya aaliwin. Niyakap na lang niya ito. Pagkatapos, dinala niya ito sa kubo sa kanilang bahay. Walang pumupunta roon, kaya pansamantalang ligtas si Li Jianyao. Nagplano silang magdiwang ng Pasko ng magkasama. Ngunit bago magpasko, naghahanda ng umalis si Li Jianyao. Sinabi niya kay Chiang Xiaotung na minsan siyang pinilit na turukan ng harina at kinunan pa ito ng video na ipinadala kay Ouyang Ti. Iyon ang patunay ng dungis sa reputasyon ni Li Jianyao, isang dungis na hindi na kailanman mabubura. Agad nagpasya si Chiang Xiaotung na tulungan si Li Jianyao na burahin ang video. Gayunpaman, lubos na walang kamalay-malay si Li Jianyao sa planong ito. Lalong naging malapit ang dalawa at kalaunan ay nagkaroon ng romantikong relasyon. Samantala, matagal nang nililigawan ni Ouyang Ti si Chiang Xiaotung, ngunit hindi siya pumapayag. Kinabukasan, nilabag ni Chiang Xiaotung ang mga patakaran at kusang lumapit kay Ouyang Ti umaasang makuha ang kanyang telepono. Gustong isama ni Ouyang Ti si Chiang Xiaotung sa labas at pakiramdam niya ay tamang-tama ang pagkakataon. Habang abala si Ouyang Ti, kinuha niya ang telepono nito at nagtago sa banyo. Ngunit bago pa niya mabura ang video, biglang sumugod si Ouyang Ti. May hinala na si Ouyang Ti kay Chiang Xiaotung. Salit-salitang ginahasa siya ng mga ito habang binivideo ni Chiang Jianyao. Binaliwala ang kanyang pagmamakaawa. Tinawagan ni Ouyang Ti si Li Jianyao para papuntahin sa lokasyon ng nobya. Alam ni Li Jianyao na may masamang nangyayari kay Chiang Xiaotung, kaya't nagmadali siyang pumunta sa bar. Ngunit hinarang si Li Jianyao sa labas ng mga siga. Sabi nila, bawal galawin ni Li Jianyao ang nasa loob. Pinauuwi na siya ng leader, pero nagpumilit siya. Kaya pinagsabihan nila si Li Jianyao at binugbog hanggang sa malumpo. Maya-maya, lumabas na sina Ouyang Ti pagkatapos ng laro. Tinukso siya nito. "Ang tagal mo naman, ihatid mo ng ligtas ang girlfriend mo." Umuulan noon. Masakit ang katawan ni Li Jianyao, ngunit mas masakit ang kanyang kalooban. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana napahamak si Chiang Xiaotung. Umiiyak si Chiang Xiaotung habang nagbibihis nang hindi kumikibo kay Li Jianyao. Hindi hanggang sa inihatid ni Li Jianyao si Chiang Xiaotung pauwi na nagsalita si Chiang Xiaotung.
wala na tayong kinalaman sa isa't isa ngayon. Hindi alam ni Li Jianyao ang kanyang gagawin. Saktong lumitaw ang ina ni Chiang Xiaotung. Nag-aalala siya dahil hindi pa umuuwi ang kanyang anak sa kalagitnaan ng gabi kaya lumabas siya upang hanapin ito. Nang makitang sugatan ang dalawa, tinanong ng ina ang nangyari. Pinagbintangan pa niya si Li Jianyao na nanakit kay Chiang Xiaotung. Sinabi naman ni Chiang Xiaotung na walang kasalanan si Li Jianyao at pinalayas na lang ito. Pagbalik nila sa bahay, tinanong si Chiang Xiaotung ng kanyang mga magulang. Sa huli, hindi na niya napigilan ang sarili at isiniwalat niya ang mga pangalan ng 6 na lalaking gumahasa sa kanya. Lubhang nasaktan ang kanyang mga magulang, ngunit nagpatuloy pa rin sila upang ipaglaban ang hustisya para sa kanilang anak. Dinala nila si Chiang Xiaotung sa ospital para sa medikal na pagsusuri at upang makakuha ng ebidensya laban sa mga salarin. Ngunit lalong lumala ang psikolohikal na trauma ni Chiang Xiaotung. Inutusan siyang maghubad ng doktor para sa litrato, gaya ng ginawa ni na Ouyang Ti. Tiniis ito ni Chiang, umaasang may hustisya pa. Samantala, si Li Jianyao ay labis na nasugatan, duguan at nilamon ng matinding galit kaya siya ay umubo ng dugo at nawalan ng malay sa kalsada. Buti na lang, may nakakita sa kanya at dinala siya sa ospital. Doon nagtatrabaho ang ina ni Li Jianyao, pero hindi siya lumapit sa anak. Nang magkamalay, umalis si Li Jianyao sa ospital mag-isa. Dito, nilapitan siya ng ina para pauwiin. Paliwanag ni Li Jianyao, nang ibenta ng ama ang kanyang bukas, wala na siyang tahanan. Nagsisi ang ina at nangakong iiwan ng ama para magsimulang muli kasama siya. Ngunit para kay Li Jianyao, huli na. Ngayon, puro paghihiganti ang nasa isip niya. Isinama ng mga magulang si Chiang Xiaotung sa pulisya para mag-report. Gayunpaman, nang makita ang pangalan ni Ouyang Ti, nakilala ng hepe ng pulisya na siya ay anak ni Ouyang Ti. Minanipula niya sila, sinabing ang pagsasampa ng kaso ay magdudulot ng matinding psikolohikal na trauma kay Chiang Xiaotung dahil hindi lang iisang tao ang makakaalam, kundi ang buong bansa. Pinayuhan niya ang mga magulang ni Chiang Xiaotung na pumunta muna sa paaralan upang makipagkita sa mga pamilya ng mga nanggahasa para makipagkasundo. Wala silang nagawa kundi sumunod. Pagkatapos, tinawagan ng hepe ng pulisya ang ina ni Ouyang Ti. Tinulungan niyang itago ang kaso at siya na raw ang bahala sa paaralan. Natuwa ang ina ni Ouyang Ti at nangakong hihilingin sa asawa na suportahan ang hepe. Dahil malapit na ang eleksyon, ayaw niyang madamay ang asawa sa anumang isyu. Kinabukasan, dumating ang mga magulang ng nanggahasa para harapin ang pamilya ni Chiang Xiaotung, ngunit masama ang kanilang pakay. Sa halip, sinisi nila ang lahat kay Chiang Xiaotung, sinasabing siya raw ang nangakit sa kanilang anak. Tumayo rin si Ouyang Ti upang ipagtanggol ang sarili niya. Sinabi niyang inimbitahan lang niya si Chiang Xiaotung na lumabas at hindi inaasahan. Nalasing ito at naghubad ng damit. Sumang-ayon din ang kanyang mga kaibigan. Sinasabing si Chiang Xiaotung daw ang nagsimula pero ngayon ay nagpapanggap na biktima. Binaligtad pa ng pamilya ng mga rapist ang sitwasyon at tinakot na idedemanda ang mga magulang ni Chiang Xiaotung para ipahiya siya sa buong mundo. Naniniwala silang pera lang ang habol ng mga magulang ni Chiang Xiaotung. Hindi na nakayanan ng ama ni Chiang Xiaotung at agad siyang nakipagsuntukan. Kalma lang na nakaupo at nanonood ang ina ni Ouyang Ti. Maingat, hinintay niyang mag-alisan ang mga tao bago siya kalmadong nagsalita. Ang layunin niya ay mag-alok ng pera bilang kabayaran kay Chiang Xiaotung. Tinanggihan ng ama ni Chiang Xiaotung ang pera. Para na rin niyang ipinagbili ang kanyang anak na babae. Ang tanging gusto niya ay hustisya. Ngunit sa pagharap sa pamilya Ouyang, sila ay mas mababa ang antas at walang boses. Hindi ito madaling gawain. Halos walang naging progreso ang mga paratang. Ang mga nanggahasa, dahil suportado ng kanilang mga pamilya, ay nanatiling walang pakialam at panatag. Araw-araw, masaya silang nagtatawanan at nagkukwentuhan na para bang hindi nila alam na sila ay may nagawang krimen. Nagtago si Li Jianyao sa dilim, pinagmamasdan sila at ninanais na sanay agad niyang matutukan at mapatay ang bawat isa sa kanila. Hindi inasahan ni Li Jianyao na may mas mabilis pa sa kanya. Naghiganti ang ama ni Chiang Xiaotung at sinagasaan sila pero siya ang napinsala habang ang mga demonyo ay hindi man lang nasaktan. Sinamantala ng ina ni Ouyang Ti ang pagkakataon upang idemanda ang ama ni Chiang Xiaotung ng tangkang pagpatay. Personal siyang pumunta sa bahay ni Ouyang Ti upang makipag-usap. Sinabi ng ina ni Ouyang Ti na kung tatanggapin ni Chiang Xiaotung ang kabayaran at pipirma ng kasunduan na hindi magsasampa ng kaso laban kay Ouyang Ti, hindi niya ipapakulong ang ama ni Chiang Xiaotung. Napilitan ang ina ni Chiang Xiaotung na pumirma ng kasunduan sa ngalan ng kanyang anak. Nang marinig ito, nagalit ng husto ang ama ni Chiang Xiaotung
at sinampal siya sa mukha. Ano pa ang silbi ng mga magulang kung hindi nila kayang ipaglaban ang hustisya para sa kanilang anak? Pero paano nga ba lalaban ang mga ordinaryong tao tulad nila laban sa mga mayayaman? Gusto lang ng ina ni Chang Xiaotong ng mas malaking bayad at ipantulong ito para makapagsimula siyang ulit. Pag-uwi, pinayuhan siya ng ina na bumitaw na at gamitin ang pera para sa mas mabuting buhay, pero hindi ito matanggap ni Chang kaya lumayas siya. Pumunta siya sa parke at nagsayaw magdamag para malimutan ang sakit. Pumukaw sa madla ang kanyang sayaw. Nang makitang may kumukuha ng video, naalala ni Chang Xiaotong ang trauma ng kanyang panggagahasa. Agad siyang tumakbo palayo at biglang nakita ang grupo ni Ouyang Ti. Nagpanggap silang walang nangyari at nginitian pa siya. Sa tindi ng nais magpakamatay, tumayo si Chang Xiaotong sa bubong ng paaralan. Nakita ito ni Li Jianyao upang pigilan siya. Sinabi niyang tatalon din siya kapag tumalon si Chang. Nangako si Li Jianyao na di iiwan si Chang Xiaotong. Nagdamayan ang dalawang sugatan. Kinabukasan, nagplanong magkita ang dalawa. Gusto niyang isama ang pamilya sa Taipei para magbagong buhay. Marahil, makakatulong ito upang makalimutan niya ang lahat. Nangako si Chang Xiaotong na muling makikipagkita kay Li Jianyao makalipas ang 5 taon sa bubong, kung saan magdiriwang sila ng Pasko ng magkasama. Ngunit hindi niya alam na pagkatapos niyang umalis, mawawala na ang lahat ng alalahanin ni Li Jianyao. Malas na nga ang pamilya niya, at si Chang Xiaotong na lang ang tanging liwanag sa kanyang buhay. Ngunit siya ay winasak ng kasuklam-suklam na si Ouyang Ti. Kaya naman, ang tanging nais ni Li Jianyao ay ang maghiganti. Ang 6 na taong nanakit kay Chang Xiaotong ay namumuhay pa rin ng maayos. Si Chang Enya, ang nagvideo habang inaabuso si Chang Xiaotong, ay buhay pa rin. Walang hiya niyang pinalitan si Chang Xiaotong bilang pangunahing mananayaw. Hindi sila dapat namumuhay ng ganoon kaayos. Galit na galit si Li Jianyao sa kanila. Ang unang target ni Li Jianyao ay ang utak ng lahat, si Ouyang Ti. Pagkatapos ng pagtatanghal, hinanap ni Li Jianyao si Ouyang Ti at ilang beses niya itong sinaksak. Sa kasamaang palad, hindi namatay si Ouyang Ti, ngunit naaresto si Li Jianyao at ipinadala sa isang reformatoryo dahil menor de edad pa siya. Kahit ganon, may paraan pa rin ang pamilya Ouyang para pahirapan si Li Jianyao. Suhol ng ina ni Ouyang Ti ang mga kapwa bilanggo ni Li Jianyao para disiplinahin siya. Kung lalaban si Li Jianyao, mapapalawig pa ang kanyang pananatili sa reformatoryo. Napakahirap ng buhay ni Li Jianyao. Nagpunta si Chang Xiaotong sa Taipei, ngunit hindi rin naging maganda ang kanyang buhay doon. Isang video ng kanyang pananakit ang inilabas online ni Chang Enya. Maraming tao ang nakisali sa paninira kay Chang Xiaotong. Itinuturing nila siyang isang spoiled at malanding babae na ang alam lang ay mang-akit ng mga lalaki. Ang masasakit na salita online ay nag-iwan ng bakas sa balat ni Chang Xiaotong. Hindi umuwi si Li Jianyao sa kanyang ina. Sa halip ay mag-isa siyang pumunta sa rooftop ng high school dahil ngayong taon ay nangako silang magdiwang ng Pasko ni Chang Xiaotong. Ngunit hindi nakita ni Li Jianyao si Chang Xiaotong. Ang nakita lang niya ay ang pine tree na iniwan ni Chang Xiaotong kasama ang mga salitang, "Maging masaya ka." Naintindihan ni Li Jianyao at agad siyang napaiyak. Matapos ang 8 buwan, nagsimula siya ng bagong buhay at nagsikap araw-araw. Ngayon, di niya akalaing makakatagpo siya ng babaeng kamukha ni Chang Xiaotong. Masiglang tinawag ni Li Jianyao, Chang Xiaotong. Magiliw niyang inalok siya ng sakay. Xia Tiangqing ang pangalan ng babae. Naramdaman ni Li Jianyao na may kaparehong pakiramdam siyang naramdaman kay Chang Xiaotong. Medyo nailang si Li Jianyao at muntik nang umalis nang mapansin niya ang tattoo ng paru-paro sa daliri ng babae. Pareho ang lokasyon at disenyo ng tattoo sa daliri ni Chang Xiaotong. Sino nga ba talaga ang bulag na babaeng ito? Nang makilala ang babae, nagsimula na ang paghihiganti ni Li Jianyao. Walang palalampasing hayop sa mga nanakit kay Chang Xiaotong. Papatayin din ni Li Jianyao ang kanilang mga pamilya para ubusin silang lahat. Pagkalaya, nagtrabaho siya kay Big K at naging street sweeper sa gabi. Sinasamahan niya si Big K sa paglilinis ng crime scenes. Dito natuto si Li Jianyao pumatay at magtago ng ebidensya para sa kanyang paghihiganti. Pero hindi pa rin niya mahanap si Chang Xiaotong. Sabi ng lahat patay na ito, pero hanggat walang bangkay, hindi titigil si Li Jianyao. Dahil kung totoong wala na si Chang Xiaotong, siya mismo ang pupunta sa bawat pinto upang singilin ang bawat taong nanakit sa kanya. Ngayon, hindi inaasahan ni Li Jianyao na makilala ang isang bulag na babae na nagngangalang Xia Tiangqing. Iba ang itsura ng babaeng ito kumpara kay Chang Xiaotong, ngunit ang tono ng kanyang boses, mga gawi at kilos ay napakalapit kay Chang Xiaotong. Bukod pa rito, mayroon siyang tattoo ng paru-paro sa kanyang daliri na kapareho ng kay Chang Xiaotong.
Si Xia Qiang ay isang empleyado sa isang istasyon ng radyo. Mula nang makilala si Xia Qiang, araw-araw nang nakikinig ng radyo si Li Zhenyao at dahil dito ay may natuklasan siya. Ibinahagi ni Xia Qiang na nagkaroon siya ng problema sa paningin noong siya ay nasa ika-11 baitang. Nagkataon, iyon din ang taon na inatake si Zhang Xiaotong. Dahil sa sobrang dami ng mga pagkakatulad, naramdaman ni Li Zhenyao na si Xia Qiang ay si Zhang Xiaotong. Nagsimulang palihim na obserbahan ni Li Zhenyao si Xia Qiang. Nang makita niyang malapit nang mabangga si Xia Qiang sa isang hadlang sa daan, hindi niya napigilang bigyan siya ng babala. Ngumiti si Xia Qiang at agad na narinig ang kanyang boses. Nakilala niya si Li Zhenyao bilang ang taong gumabay sa kanya noon. Ang hindi sinasadyang ngiti ni Xia Qiang ay pansamantalang nagpahinto kay Li Zhenyao na para bang si Zhang Xiaotong mismo ang nakatayo sa harap niya. Hindi lang nangiti ni Xia Qiang ang katulad kay Zhang Xiaotong, kundi pati ang paboritong ulam na chicken leg rice ni Zhang Xiaotong ay paborito ring kainin ni Xia Qiang. Tinanong ni Qiang si Li Zhenyao, magkakilala ba tayo? Sa hindi malamang dahilan, noong unang makilala ni Xia Qiang si Li Zhenyao, parang pamilyar na pamilyar ang boses nito sa kanya na para bang matagal na silang magkakilala. Tinanggi ito ni Li Zhenyao at sinabing di pa sila nagkita. Pero nang makita ang tattoo na paru-paro sa kamay nito, nais niyang malaman ang pinagmulan nito. May taturing paru-paro si Li Zhenyao sa kamay, tanda ng pag-ibig niya kay Zhang Xiaotong. Bakit niya pinili ang tattoo na ito? Hindi rin alam ni Xia Qiang dahil sa kanyang alaala, hindi siya kailanman nagpatattoo. Humingi ng paumanhin si Xia Qiang, pero mukhang hindi siya nagsisinungaling. Itinago ni Li Zhenyao ang hinala at inihatid siya. Bago maghiwalay, nagpalitan sila ng numero. Pag-uwi, ipinagluto siya ng yaya ng sesame chicken. Mahilig siya sa sesame chicken at nagkataon ding paborito rin ito ng anak ng yaya. Gusto sanang mag-text ni Xia Qiang kay Li Zhenyao gamit ang feature para sa may kapansanan sa paningin, kaya kailangan niyang bigkasin ang pangalan ni Li Zhenyao. Nang marinig ang pangalan, biglang lumingon ang yaya kay Xia Qiang na para bang nakilala niya ito. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagte-text si Li Zhenyao kay Xia Qiang. Naglakas loob siyang ayain itong kumain at agad pumayag si Xia Qiang ng may bihirang nangiti. May kaibigan si Xia Qiang na si Kiki na madalas makitulog, ngunit tuwing hating gabi, pasilip na tinitingnan ni Kiki ang phone ni Xia Qiang. Ang mga nanakit kay Zhang Xiaotong noon ay normal na namumuhay ngayon. Pero tuwing nakikita ni Chen Xiaoli ang batang inabuso, naaalala niya ang gabing winasak nila si Zhang Xiaotong. Paano nga ba nanatiling kalmado si Zhang Xiaotong matapos siyang wasakin ng ganoon? Nagkaroon pa ng mga guni-guni si Chen Xiaoli. Nakikita niyang masama siyang tinititigan ni Zhang Xiaotong. Marahil siya lang ang nakaramdam ng pagsisisi. Malapit nang ikasal si Chen Xiaoli, nagkasundo siyang makipagkita kina Chuang Zhengtai at Lin Menghong upang tanungin kung nasaan si Zhang Xiaotong. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung saan na napunta si Zhang Xiaotong. Binalaan siya ng dalawa na malapit na siyang ikasal, kaya manahimik na lang at huwag nang sabihin sa fiancé niya ang nangyari. Wala silang konsensya. Sa katunayan, pabor pa sa kanila ang pagkamatay ni Zhang Xiaotong, self-defense instructor na si Chuang Zhengtai. Pinapayuhan niya ang mga babaeng mag-ingat sa mga manyak, pero di niya binabanggit na nanghalay din siya noon. Nagbukas naman ng restaurant si Lin Menghong. Naging payapa na ang buhay ng lahat. Ayaw na ayaw nilang banggitin si Zhang Xiaotong, ang taong kanilang nasaktan dahil ito ang pinakamalaking bahid sa kanilang mga buhay. Patuloy na ginugulo ng konsensya si Chen Xiaoli. Nagdesisyon siyang maghanap ng pribadong investigador online upang ipahanap ang kinaroroonan ni Zhang Xiaotong. Nais niyang itama ang kanyang mga pagkakamali bago siya ikasal. Ngayon, pumunta si Xia Qiang upang makita si Li Zhenyao. Bigla niyang hiniling na mag-selfie silang magkaibigan ni Li Zhenyao. Hindi maintindihan ni Li Zhenyao kung bakit gustong magpa-picture ni Xia Qiang gayong hindi naman siya nakakakita. Ipinaliwanag ni Xia Qiang na hindi naman siya tuluyang bulag, kundi parang may ulap lang na bumabalot sa kanyang paningin. Basta't tumingin siya mula sa isang partikular na anggulo, nakakakita pa rin siya kahit kaunti. Sa sandaling ito, napagtanto ni Li Zhenyao na parang nahulog ang kanyang telepono sa kalsada. Sinabihan ni Li Zhenyao si Xia Qiang na maghintay muna siya sandali. Habang palabas si Li Zhenyao para hanapin siya, biglang lumitaw si Chen Xiaoli sa likod ni Xia Qiang. Ikaw ba si Zhang Xiaotong? Pagkarinig niya sa boses ni Chen Xiaoli, tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Xia Qiang. Isang eksena ang sumagi sa kanyang isipan. Si Chi na kumakanta habang pumapasok sa kwarto ni Zhang Qiang. Si Zhang Xiaotong ay balot ng dugo, nakabalot ng benda, at may sirang piraso ng salamin sa tabi niya. May video na nagpapakita ng pag-atake sa kanya na tumutugtog sa screen ng computer.
at may matalim na piraso ng salamin sa kanyang kamay. Mukhang sinira ni Jiang Xiaotang ang sarili niyang mukha. Nang malinaw nang makita ni Chen Chaoli ang mukha ni Xia Tiangqing, napagtanto niyang napagkamalan niya ito sa iba. Paalis na sana siya nang masalubong niya si Li Zhengyao. Nagulat si Li Zhengyao na naglakas loob si Chen Chaoli na magpakita. Agad na binugbog ni Li Zhengyao si Chen Chaoli. Binalaan ni Li Zhengyao na kung magtatangkang lapitan muli ni Chen Chaoli si Jiang Xiaotang, tiyak na papatayin niya ito. Tunay na nagsisi si Chen Chaoli. Malapit na siyang ikasal at maging ama, kaya sabik siyang itama ang kanyang mga nagawang kasalanan noon. Kinagabihan, inuwi ni Li Zhengyao si Xia Tiangqing. Nagkataon, nadaanan nila ang lugar kung saan dating sumasayaw si Jiang Xiaotang. Biglang huminto si Xia Tiangqing. Hindi makapaniwala si Li Zhengyao at tinanong si Xia Tiangqing kung gusto ba niyang sumayaw, ngunit sinabi ni Xia Tiangqing na hindi niya gusto. Dahil mahina ang kanyang paningin, mahina rin ang kanyang balanse at hindi siya makakilos ng maayos. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pinunasan ni Xia Tiangqing ang ulan sa mukha ni Li Zhengyao, katulad ng ginawa noon ni Jiang Xiaotang. Automatikong gustong halikan ni Li Zhengyao si Xia Tiangqing, ngunit umatras siya at iniwasan ang kanyang haplos. Palagi niyang inisip na si Xia Tiangqing ay si Jiang Xiaotang, ngunit kung hindi pala si Xia Tiangqing si Jiang Xiaotang, ayaw ni Li Zhengyao na gawing pamalit siya. Napakabagsik at hindi patas yon para kay Xia Tiangqing. Pagkatapos ng hiwalayang ito, hindi na muling nakipag-ugnayan si Li Zhengyao kay Xia Tiangqing. Inimbestigahan niya ang kanyang pinagmulan, mukhang namamana ang kanyang pagkabulag. Magkaiba talaga sila ni Jiang Xiaotang. Kung malalaman ni Xia Tiangqing na itinuturing lang siya ni Li Zhengyao bilang pamalit kay Jiang Xiaotang, tiyak na mamamatay siya sa sobrang sakit ng puso. Ayaw na ni Li Zhengyao muling makita si Xia Tiangqing. Tunay na ngang patay na si Jiang Xiaotang. Papatayin ni Li Zhengyao ang lahat ng nanakit sa kanya. Matagal na panahon na hindi sinasagot ni Li Zhengyao ang mga mensahe ni Xia Tiangqing o tinatanggap ang kanyang mga tawag. Hindi alam ni Xia Tiangqing kung ano ang nangyari. Wala siyang magawa kundi ipagpatuloy ang kanyang normal na pamumuhay. Sa katotohanan, palihim pa ring inaalagaan ni Li Zhengyao si Xia Tiangqing. Bagamat pilit niyang hindi ituring si Xia Tiangqing bilang anino lamang ni Jiang Xiaotang, hindi niya mapigilang gustuhin na mapalapit sa kanya. Nararamdaman din ni Xia Tiangqing na may sumusunod sa kanya, kaya tinawagan niya si Li Zhengyao. Tumunog ang phone at nakilala agad niya si Li Zhengyao sa harap niya. Tinanong niya kung bakit hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag o mensahe. Habang magsasalita na sana si Li Zhengyao, napansin niyang biglang lumitaw ang ama ni Jiang Xiaotang. Nagkunwaring hindi kilala ni Jiang Xiaotang ang ama si Li Zhengyao at tinanong si Xia Tiangqing kung sino siya. Walang malay na ipinakilala ni Xia Tiangqing, siya si Li Zhengyao at iyon ang aking driver. Pagdating sa Taipei, naging driver ang ama ni Jiang Xiaotang. Ilang taon na niyang hinahatid sundo si Xia Tiangqing. Ang yaya sa bahay ni Xia Tiangqing ay ang ina ni Jiang Xiaotang. Pinaghihinalaan ni Li Zhengyao na may itinatago sila. Naalala ni Li Zhengyao ang plaka ng sasakyan ng ama ni Jiang Xiaotang at pumunta siya sa kumpanya ng taxi upang magtanong. Kunwari ay nawala niya ang kanyang telepono. Ngunit nang basahin ni Li Zhengyao ang plaka, ibinunyag ng staff na ang oras na binanggit niya ay eksaktong tumutugma sa oras na sinundo ng ama ni Xiaotang ang kanyang anak mula sa trabaho. Agad na nalito si Li Zhengyao at agad na nais makipagkita sa ama ni Xiaotang upang makumpirma ang katotohanan. Hindi inaasahan, naghihintay pala sa labas ng pinto ang ama ni Jiang Xiaotang. Nagpasya siyang sabihin kay Li Zhengyao ang totoo. Kasabay nito, isang kaklase na nakasaksi sa pananakit kay Jiang Xiaotang habang nagpo-promote ng bagong inumin ay nagkataong nasa elevator kasama si Xia Tiangqing. Nang makita ni Xiao Wen ang tattoo ng paru-paro sa braso ni Xia Tiangqing, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Pinaghinalaan ni Xiao Wen na si Xia Tiangqing ay si Jiang Xiaotang, ngunit magkaiba ang kanilang mga pangalan at itsura. Nagpasya si Xiao Wen na hanapin ang ina ni Jiang Xiaotang upang makumpirma ito. Gayunpaman, nang ipakilala ni Xiao Wen ang sarili bilang kaklase ni Jiang Xiaotang sa high school, tila iniiwasan siya ng ina ni Jiang Xiaotang. Sinabi ng ina na si Jiang Xiaotang ay nagpunta na sa ibang bansa at hindi na babalik kailanman. Nanatiling naghihinala si Xiao Wen at umuwi upang ikwento ito sa kanyang nobyo, ngunit nagkunwari itong walang pakialam. Ang gusto lang niya ay isama si Xiao Wen upang maglaro ng baraha. Nagtampo si Xiao Wen at sinabing hindi siya marunong maglaro. Nangako ang kanyang nobyo na papayagan siyang sumubok, ngunit sa hindi inaasahan, isa pala itong tuso. Akala niya ay biro lang, pero may patibong na ang kanyang nobyo. Natalo ni Xiao Wen ang lahat ng dala niya, kaya naghugas kamay ang nobyo at itinanggi siya. Tinakot siya ng mga goons sa kasino na kung hindi siya magbabayad, may iba pang paraan.
Napilitan si Xiao Wen na mag-iwan ng isang video bilang panagot. Isa si Fan Juting sa mga lalaking umatake kay Chiang Xiaotong. Kasabwat niya si Ouyang Ti sa mga krimen. Pinapatulog nila ang mga babae para videohan at pikturan. Binibenta ni Ouyang Ti ang mga ito sa dark web o ginagamit pang-extort sa mga biktima. Si Wu Xiang ang tauhan ni Ouyang Ti. Dalubhasa siya sa pag-akit ng mga babaeng natalo sa sugal. Pinipilit silang magpakuha ng mapang-akit na larawan bilang pambayad sa utang. Sa kasamaang palad, naging biktima rin si Xiao Wen. Agad siyang nakilala ni Ouyang Ti bilang kaklase nila noong high school. Gumanda siya. Sinipat siya ni Ouyang Ti, iniisip ang kikitain sa kanya. Kung gaano sila kalakas tumawa ngayon, ganun din ang iyak nila sa huli. Sa sandaling ito, inihatid si Li Jianyao ng mga magulang ni Chiang Xiaotong papasok sa isang kwarto. Ito ang lumang kwarto ni Chiang Xiaotong. Nagpasya silang sabihin kay Li Jianyao ang buong katotohanan. Si Xia Tianqing ay si Chiang Xiaotong. Ngunit hiniling nila kay Li Jianyao na huwag sabihin ito sa kanya. Tahimik ang bago niyang buhay. Nais magbagong buhay ni Li Jianyao kasama si Xia Tianqing, pero itinulak siya ng tadhana sa pagpatay. Pagkalabas ng kwarto, agad na hinanap ni Li Jianyao si Xia Tianqing. Humingi siya ng tawad sa biglang paghinto ng pag-uusap dahil pakiramdam niya'y di siya sapat. May madilim siyang nakaraan at nakulong na rin dahil sa pananaksak. Ngayon, distable ang trabaho niya at takot siyang mahirapan si Xia Tianqing kung sasama sa kanya. Walang pakialam si Xia Tianqing. Hindi maipaliwanag, naiisip niya si Li Jianyao. Miss din siya nito at nangako itong babawi kay Xia Tianqing. Ganito rin noon bumawi si Li Jianyao kay Chiang Xiaotong. Sa mga sumunod na araw, magkasama palagi sina Xia Tianqing at Li Jianyao. Nagpapakuha pa sila ng litrato habang kumakain. Mabilis na lumalim ang nararamdaman nila para sa isa't isa at lumampas pa ito sa mga hangganan. Natulog silang magkasama. Ngunit matapos makatulog si Xia Tianqing, mag-isa lang na umiyak si Li Jianyao. Malinaw pa rin sa kanya ang mga sinabi ng mga magulang ni Chiang Xiaotong. Noong taon na yon, inilabas ni Ouyang Ti sa internet ang video ng pag-atake kay Chiang Xiaotong. Libu-libong pag-atake ang natanggap ni Chiang Xiaotong. Sa matinding pagkalugmok, ginamit niya ang isang piraso ng salamin para sugatan ang sarili. Matapos siyang madala sa ospital, lumitaw si Chichi sa tabi ni Chiang Xiaotong. Si Chiang Xiaotong lang ang nakakakita kay Chichi. Si Chiang Xiaotong din mismo ang nag-utos kay Chichi na patayin siya. Sa katotohanan, si Chichi ay isa pang madilim na personalidad ni Chiang Xiaotong. Nangako si Chichi na tutulungan niyang matahimik na mamaalam ang dating Chiang Xiaotong. Pagkatapos, sinubukan ng mga magulang ni Chiang Xiaotong ang lahat ng paraan, ngunit hindi nila napigilan ang pagkalat ng mga chismis. Nakalimutan na rin ni Chiang Xiaotong ang lahat. Pagkatapos, nagkaroon ng matapang na ideya ang ina ni Chiang Xiaotong. Pinagawa niya si Chiang Xiaotong ng operasyon sa isang plastic surgeon, binago ang kanyang pangalan at ginawang ibang tao. Kahit hindi na makilala ni Chiang Xiaotong ang kanyang mga magulang, matatanggap nila ito. Ngunit pagkatapos ng operasyon, biglang nawala ng paningin si Chiang Xiaotong. Akala ng mga magulang niya, ang pagkabulag ay dulot ng matinding psychological shock. Nagpatingin sila sa maraming doktor pero bigo lahat. Hindi mawari ni Li Jianyao ang pighati ni Chiang Xiaotong. Nasaktan siya ng husto, marahil ay gusto na niyang mamatay. Kung hindi, paano niya magagawang maglaho ng tuluyan? Mahigpit na tinakpan ni Li Jianyao ang kanyang bibig upang pigilan ang sarili na humagulgol. Natakot siyang marinig ni Chiang Xiaotong ang kanyang mga hikbi. Umasa siyang kalaunan ay darating ang magagandang bagay. Nangako si Li Jianyao na gagawin ang lahat para makabawi kay Chiang Xiaotong. Nang umagang yon, nakatanggap si Xiao Wen ng paniningil sa utang. Hiniling ng kabilang panig na agad siyang magbayad o sundin ang kanilang mga hinihingi. Kung hindi, nagbanta silang ipapadala ang mga kompromisong larawan niya sa group chat ng kumpanya. Ngayon, para mapanatili ang kanyang trabaho, napilitan si Xiao Wen na sumunod. Kinagabihan, binigyan si Xiao Wen ng susi ng manager para pagsilbihan ng isang bisita. Pero sa tapat ng pinto, natakot siya at tumakbo palayo. Dahil ayaw sumunod, hinila siya agad papasok sa VIP room. Pagpasok niya, napatigil si Xiao Wen. Sa loob ay naroon ang lahat ng kanyang mga kaklase sa high school. Sina Ouyang Ti, Wu Xiang, at Fan Juting. Tinanong ni Xiao Wen kung ano ang pakay nila. Siyempre naroon sila upang suriin ang kanyang paninda. Pagkatapos magtatakda sila ng presyo para kay Xiao Wen, na para bang isa siyang kalakal na ibinebenta. Ngayon, lahat ng utang ay nailipat na kay Ouyang Ti. Siyempre, kailangan ng ipaubaya ni Xiao Wen sa kanila ang lahat. Habang lalo pang nagiging mayabang si Ouyang Ti ngayon, lalo naman siyang nagiging kasuklam-suklam kapag nag-iisa. Sikretong umiihi pa rin sa kama ang makapangyarihang si Ouyang Ti. Gabi-gabi siyang nananaginip na sinasaktan siya ni Li Jianyao. Sa lungkot ng kanyang ina,
Wala itong magawa kundi yakapin at aliwin ang anak. Ngunit hindi na itinuturing ni Ouyang Ti na ina niya ito, kumakagat siya ng parang isang ulol na aso. Sinisisi niya ang ina sa hindi pagpatay kay Li Jianyao sa kulungan, kaya binabangungot siya ngayon. Matapos mabunyag ang relasyon ni Ouyang Ti, itinakwil sila ng ama para sa reputasyon. Ngayon, umaasa na lang ang ina sa kanya, pero walang silbi si Ouyang Ti kundi ang kasamaan at maruming pera. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ni Li Yunchen si Chiang Xiaotung. Sa libing ng lola niya, nagkita sina Li Yunchen at Wu Xiang. Nalaman ni Li na baka nagpakamatay si Jiang Xiaotang pero hindi siya naniwala. Tinawagan niya ang mga kaklase pero walang nakakaalam kung nasaan si Jiang Xiaotang. Sa reunion ng high school, nabanggit na hinahanap ni Li Yunchen si Jiang Xiaotang kaya nagkimkim ng galit si Xiaowen. Kalaunan, inabangan ni Xiaowen si Chiang Enya sa loob ng banyo. Isa si Chiang Enya sa mga utak na nag-video at nag-post ng video online noong taon na iyon. Sa kasalukuyan, isa ng streamer si Chiang Enya. Alam ni Xiaowen na sakim sa pera si Chiang Enya, kaya sinabi niya rito na may isang malaking kliyente na naghahanap ng makakalaro. Magbabayad ang kliyente ng 200,000 yuan. Tinanong ni Xiaowen si Chiang Enya sa pustahan. Pumayag agad si Chiang Enya. Kinagabihan, nagkita sila at binigay ni Xiaowen ang susi ng kwarto. Gustong gamitin ni Xiaowen si Chiang Enya pambayad sa utang ni Ouyang Ti. Agad itong nahulaan ni Chiang Enya at nakisakay na lang siya. Muling niloko ni na Chiang Enya at Ouyang Ti si Xiaowen. Pagdating sa panlilinlang sa iba, walang tatalo kay Chiang Enya. Para magkaayos, napilitan si Xiaowen na magbigay pa ng 2,000,000 yuan. Biglang tinawagan ni Wu Xiang si Ouyang Ti. Pinagawa ni Ouyang Ti ng promissory note ang mga tauhan para kay Xiaowen sa kalumabas. Nag-aalala si Wu Xiang. Sinabi niyang hindi na nila makontrol ang kanilang negosyo. Nagsumbong sa pulis ang mga biktima. Sana'y naayos ang issue pero nobya ng isang sindikato boss ang isa sa kanila. Galit na galit si Ouyang Ti. Paulit-ulit na niyang pinaalalahanan ang mga ito na bantayan si Fan Jueting. Nasaan na siya ngayon? Hindi inaasahan, matapos mabunyag ang insidenteng ito, bigla ring nawala si Fan Jueting. Desperadong hinahanap ng sindikato si Fan Jueting. Kung ang boss ng sindikato ang unang makahanap kay Fan Jueting, tiyak na matutuntun nito ang usapin pabalik kay Ouyang Ti. Papatayin sila agad. Sinabi ni Wu Xiang kay Ouyang Ti na hanapin ang kanyang tunay na ama at pakiusapan itong ayusin ang problema. Ayaw namang madawit ni Ouyang Ti sa kanyang masamang ama kaya pinilit niya si Wu Xiang na agad hanapin si Fan Jueting. Sa mga sandaling ito, may utang si Xiaowen na 2,000,000 yuan at hindi niya alam kung paano ito babayaran. Bigla niyang naalala si Li Yunchen. Napakayaman ng pamilya ni Li Yunchen. Humingi si Xiaowen kay Li Yunchen ng pautang na 2,000,000 yuan at nangakong isasalaysay ang lahat ng nangyari kay Jiang Xiaotang noong taong iyon. Samantala, matapos managinip si Xia Changqing kagabi na nagpunta sila sa tabing dagat kasama sina Li Junyao at Li Yunchen, gusto niyang bumalik doon. Mukhang bumabalik na ang mga alaala ni Xia Changqing. Pumayag si Li Jianyao at bumili pa ng second-hand na kotse. Kahit saan gustong pumunta ng nobya niya, ihahatid niya ito. Kinalimutan niya ang sakit para mamuhay ng maayos kasama ni Xia Tianqing. Ngunit hindi inaasahan, habang naghihintay sa pulang ilaw, aksidenteng nakita ni Li Shen Yao si Fan Juting. Nang maalala niya kung paano pinahiya ni Fan Juting si Chiang Xiaotong, palihim niyang sinundan ito. Sinundan niya ang lalaki papasok sa isang gusali sa dulo ng kalsada. Hindi inaasahan, natuklasan siya ni Fan Juting. Inabangan ni Fan Juting si Li Jianyao at pinatumba siya hanggang mawalan ng malay. Gayunpaman, nakilala ni Fan Juting si Li Jianyao at hindi na siya gumawa pa ng anuman. Nang magkamalay si Li Jianyao, ginamit ni Fan Juting ang masasamang salita upang laitin siya at si Chiang Xiaotong. Pasensya na, okay? Isang beses ko lang naman natulog ang nobya mo. Hinubad ni Fan Juting ang pantalon at sinabihan si Li Jianyao na magbayad utang sa kama. Nang hindi tumutol si Li Jianyao, diretsahan niyang inamin ang pag-atake nila kay Chiang Xiaotong noon. Mayabang niyang kinuwento ito na parang tagumpay noong high school. Sa huli, hindi na nakapagpigil si Li Jianyao at binato ng ladrilyo si Fan Juting. Doon lamang napagtanto ni Fan Juting na malapit na siyang mamatay. Sinubukan ni Ting na humingi ng tawad, ngunit pinasag ni Li Jianyao ang kanyang bibig na parang tokwa. Si Fan Juting ang unang biktima ni Li Jianyao at nang magsimula na siyang pumatay, hindi na siya tumigil dahil muling nabuhay ang lahat ng kanyang masasakit na alaala. Matapos patayin si Fan Juting, una munang nataranta si Li Jianyao, ngunit unti-unti niyang nabawi ang kanyang composure. Dahil sa kanyang dating karanasan sa paghawak ng mga crime scene, mabilis niyang nilinis ang lahat ng maayos. Sinunog niya ang 10 daliri ni Fan Juting upang walang matirang bakas.
kaya't napahaba ang oras bago matukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima. Pagkatapos, inilagay ni Li Jianyao ang bangkay sa isang sako at itinapon ito sa dagat. Matapos gawin ang lahat ng ito, kalmadong bumalik si Li Jianyao kay Xia Tianqing. Kinabukasan, natagpuan ni Ouyang Ti ang lugar kung saan namatay si Fan Juting. May mga bakas pa ng dugo na hindi pa tuluyang nalinis, ngunit hindi masyadong naghinala si Ouyang Ti dahil kamakailan lang ay ininsulto ni Fan Juting ang kasintahan ng isang boss ng sindikato. Inisip ni Ouyang Ti na gawa ito ng boss. Kinagabihan, biglang iminungkahi ni Xia Tianqing na pumunta sa bahay ni Li Jianyao upang magmasid. Sa loob, pinapatugtog ni Li Jianyao ang lahat ng kantang gusto ni Chiang Xiaotong. Pamilyar din kay Xia Tianqing ang mga ito. Ibinahagi pa ni Li Jianyao kay Xia Tianqing ang kanyang nararamdaman tuwing gumagawa siya ng musika, kung ang pakikinig sa musika ay nakakagising ba sa natutulog na Chiang Xiaotong sa loob ng kanyang katawan o hindi. Nang gabing yon, biglang nagkaroon ng kakaibang panaginip si Xia Tianqing. Sa panaginip, pumasok siya sa isang bar at nakita ang isang babaeng inaabuso ni Ouyang Ti. Ang babaeng iyon ay si Chiang Xiaotong. Gusto sanang lapitan ni Xia Tianqing, ngunit biglang naglaho ang lahat ng tao sa paligid at naiwan na lamang sina Chiang Xiaotong at Li Jianyao. Sinisi ni Chiang Xiaotong si Xia Tianqing sa pagbukas ng pintong iyon. Hindi sinasadyang napalayan niya ang mga nakatagong alaala. Pagkagising niya, nagulat si Xia Tianqing na nakakakita na siya. Akala niya ay nananaginip pa rin siya, ngunit napansin niyang katabi niya si Li Jianyao. Naghalughog si Xia Tianqing sa kanyang kwarto at aksidenteng natagpuan ang isang litrato ni Li Jianyao at Chiang Xiaotong na magkasama. Sakto namang nagising si Li Jianyao at nagtanong kung bakit hindi pa siya natutulog. Nagkunwari siyang nanaginip lang at itinago ang paglinaw ng mata. Kinabukasan, nagpakonsulta si Xia Tianqing sa ospital para sa kanyang paggaling. Gayunpaman, sinabi ng doktor na wala namang problema sa kanyang mga mata. Sa kabaligtaran, iminungkahi ng doktor na magpatingin siya sa Departamento ng Psikolohiya. Binuksan ni Xia Tianqing ang kanyang pitaka at nagulat nang makita ang mga pangalan ng kanyang mga magulang na nakatago sa loob. Bakit hindi niya maalala ang mga pangalan ng kanyang mga magulang? Bakit niya inisip na patay na sila? Kasabay nito, kumakain ng hapunan si Li Jianyao nang biglang lumabas ang isang balita sa kanyang telepono. May natagpo ang bangkay na palutang-lutang sa dagat ang mga pulis. Sa DNA testing, kinilala ang biktimang si Fan. Aparentemente, sangkot siya sa organisadong krimen. Kakaunti ang pahiwatig ng pulisya pero kinakabahan na si Li Jianyao. Noong 2023, matapos makilala si Li Jianyao, napanaginipan siya ng kakaiba ni Zhou Pinyu. Lalong lumalabas ang tunay na personalidad ni Qixi. Upang matulungan si Qixi na makatulog ng mahimbing, ginawan siya ni Lai Yunchen ng cocktail. Pagkagising niya, hindi maintindihan ni Zhou Pinyu kung bakit ganito ang itsura niya. Ngayong araw, may interview si Zhou Pinyu kay Xu Tawei kaya nagmamadali siyang umalis. Nagkataon, nakatagpo siya ng isang taong kamukhang kamukha niya. Mas nakakakilabot pa, tinawag siya ng isa pang tao na Xia Tianqing, samantalang si Zhou Pinyu naman talaga ang isa pang babae. Ano ang nangyayari? Nalilito si Zhou Pinyu. Agad siyang tumakbo papunta sa banyo. Hindi inaasahan, ang mukha sa salamin ay mukha rin ni Xia Tianqing. Doon lamang napansin ni Zhou Pinyu ang tattoo ng paru-paro sa kanyang kamay. Sa madaling salita, Zhou Pinyu ang bagong pangalan na ibinigay ng kanyang mga magulang kay Chiang Xiaotong matapos siyang mawalan ng alaala. Ngunit palagi niyang inisip na siya si Xia Tianqing. Muling bumalik ang timeline sa taon kung kailan pinatay ni Li Jianyao si Fan Juting. Nakatayo si Chen Li sa harap ng bahay ni Chiang Xiaotong, may dalang gift bag. Gusto niyang batiin ito, ngunit wala siyang lakas ng loob na kumatok. Habang naguguluhan si Chen Li, lumabas ang ina ni Chiang Xiaotong mula sa bahay. Walang pakialam na binanggit ng ina na nakikipag-date si Chiang Xiaotong kay Li Jianyao. Agad na nakilala ni Chen Li si Xia Tianqing bilang si Chiang Xiaotong. Nagmakaawa si Chen Li na patawarin siya sa nangyari noong taon na iyon. Sinasabing si Ouyang Ti ang may kagagawan ng lahat. Hindi sinasadyang gisingin ng mga salita ni Chen Li ang personalidad ni Qixi. Walang takot si Qixi at sumagot, kung talagang guilty ka, mamatay ka na lang. Buti na lang at dumating si Li Jianyao sa tamang oras para pigilan si Qixi. Hindi inaasahan, inatake pa niya si Li Jianyao. Hindi alam ni Li Jianyao kung ano ang nangyari kay Xia Tianqing. Ito ay isang aspeto ni Xia Tianqing na hindi pa niya ipinapakita noon. Pinagsabihan ni Qixi si Li Jianyao, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nagahasa si Chiang Xiaotong ng mga hayop na yon. Wala kang karapatang tumayo sa harap ni Xia Tianqing. Maingat na hinawakan ni Li Jianyao ang noo ni Xia Tianqing at doon lamang bumalik ang personalidad ni Xia Tianqing. Bagamat hindi sinaktan ni Qixi si Li Jianyao ng pisikal, bawat salitang binitiwan niya kanina ay nagpasiklab sa plano ng paghihiganti ni Li Jianyao. Pagkatapos, nagtago si Xia Tianqing sa kanyang kwarto,
Hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Tinanong niya si Li Jianyao kung bakit niya siya tinawag na Chang Xiaotong noong una silang nagkita. Nagustuhan mo ba ako dahil inakala mong ako si Chang Xiaotong? Kung ako si Xia Tianqing, magugustuhan mo pa rin ba ako? Sumagot si Li Jianyao, walang pag-aalinlangan kahit sino ka pa. Mamahalin pa rin kita. Hindi kita kailanman iiwan. Biglang may tumawa na umalingaw-ngaw sa kwarto. Itinulak ni Li Jianyao ang pinto at pumasok. Sinaktan ni Xia Tianqing ang sarili niya. Ayaw ni Xia Tianqing na lumapit sa kanya si Li Jianyao dahil ayaw niyang maging si Chang Xiaotong na dati. Dinala ng mga magulang si Xia Tianqing sa ospital. Ayaw ng mga magulang ni Xia Tianqing na makatuluyan ni Li Jianyao ang anak nila. Ipinagkatiwala nila si Chang Xiaotong sa kanya para gumaling. Pero siya pa ang naging sanhi ng pananakit nito sa sarili. Dahil sa tindi ng guilt, umalis na lang si Li Jianyao. Sa labas, namataan ni Li Jianyao ang litrato ni Wu Xiang at mga doktor. Bakit maayos pa rin sila? Mas nagdesisyon si Li Jianyao na ipaghiganti si Chang Xiaotong. Kasabay nito, natagpuan ni Liun Chen ang video ng pananakit kay Chang Xiaotong na inilabas ni Chang Enya sa internet. Dala ang ipinangakong 2 milyon, pinuntahan niya si Xiao Wen upang marinig ang buong kwento mula noong taon na yon. Ikinuwento naman ni Xiao Wen ang mga detalye. Gusto malaman ni Liun Chen kung anong papel ang ginampanan ni Chang Enya. Siya ang nagplano at kumuha ng video, kaya bakit hindi tinulungan ni Xiao Wen si Chang Xiaotong? Inamin ni Xiao Wen na natakot siya noon at natakot siyang baka saktan din siya tulad ng ginawa nila kay Chang Xiaotong. Nasaksihan ni Xiao Wen ang nangyari pero hindi niya pinagtanggol si Chang Xiaotong. Sa halip, si Xiao Wen pa ang nagpatotoo na si Chang Xiaotong ang siyang nang-akit sa mga lalaki. Galit na kinuha pabalik ni Liun Chen ang pera at nagsimulang magplano ng paghihiganti para kay Chang Xiaotong. Nagkunwaring mula sa isang ahensya ng advertising si Liun Chen at nag-ayos ng pagkikita kay Chang Enya. Wala si Chang Enya dahil nasa business trip, kaya inimbestigahan ni Liun Chen ang iba. Kinabukasan, pinuntahan niya ang restaurant ni Lin Mengheng. Dahil sa kanya, nalaman niya ang trabaho ni na Chuang Zhengtai at Chen Cheli. Kay Ouyang Ti naman, nawalan sila ng balita matapos ang graduation at hindi na alam ni Lin Mengheng kung nasaan siya. Sa impormasyong ito, nagpasya si Liun Chen na si Chuang Zhengtai muna ang kanyang tatargetin. Sinimulan ni Liun Chen na sundan at obserbahan siya. Si Chuang Zhengtai ay isang guro sa pisikal na edukasyon na madalas manakit ng mga estudyante. Isang babaeng estudyante ang nagreklamo kay Chuang Zhengtai sa paaralan. Hindi inaasahan, hinarap niya mismo ang estudyante. Tinakot ni Chuang Zhengtai ang estudyante. Sinabing walang silbi ang pagrereklamo laban sa kanya. Nakakagulat. Matapang ding sumagot ang estudyante. Anong karapatan ng isang masamang tao na katulad mo para maging guro? Lubos na nadama ng estudyante ang kawalang katarungan, ngunit wala siyang magawa. Nawawalan na siya ng pag-asa nang lumitaw si Liun Chen para tulungan siyang ilabas ang galit. Samantala, kausap ni Chen Cheli ang asawa sa telepono. Biglang lumitaw si Li Jianyao sa likuran at pinatumba siya. Si Chen Cheli ang pangalawang target ni Li Jianyao sa listahan niya. Ipinasok ni Li Jianyao ang isang imbudo sa bibig ni Chen Cheli at ibinuhos ang buong bote ng lason sa kanya. Nagmakaawa si Chen Cheli kay Li Jianyao na bigyan siya ng pagkakataon. Agad na binanggit ni Li Jianyao si Chang Xiaotong. Bibigyan mo ba siya ng pagkakataon o hindi? Dinagdagan pa ni Li Jianyao ang dami ng lason. Bumagsak si Chen Cheli sa sakit. Kahit na may nailuwa siya, wala rin itong silbi. Pinatugtog ni Li ang paboritong kanta ni Chang. Sa loob ng isang kanta, nalason at namatay si Chen. Patiwarik na isinabit ni Li si Chen na parang manok at pinatulo ang dugo nito. Binunutan niya ito ng 10 ngipin, kinatay ang katawan, isinako at itinapon sa bundok. Si Chuang Zhengtai naman ang isinunod ni Li Jianyao na pangatlong biktima. Sa mga oras na ito, kakapatalsik pa lang kay Chuang Zhengtai mula sa paaralan. Isang video ng kanyang pangahamak sa isang babaeng estudyante ang ipinost online ni Liun Chen. Sa ilang oras lang, nabuking ng netizens si Chuang Zhengtai. May naghagis ng paputok sa bintana niya at pinuno ng lait ang pinto niya. Kalaunan, nag-message ang tinulungang estudyante kay Liun Chen para makipagkita. Ngunit pagdating ni Liun Chen, si Chuang Zhengtai ang lumitaw. Lumabas na ginamit niya ang telepono ng babaeng estudyante para i-text si Liun Chen. Agad na nakilala ni Chuang Zhengtai si Liun Chen bilang matalik na kaibigan ni Chang Xiaotong. Alam din niya ang pakay ni Liun Chen. Pero matagal na yon, bakit pinabalik mo pa? Sumugod si Chuang Zhengtai kay Liun Chen, ngunit handa siya at agad niyang sinabuyan ng pepper spray sa mukha si Chuang Zhengtai. Galit na galit, itinulak ni Chuang Zhengtai si Liun Chen sa lupa. Sakto namang dumating si Li Jianyao at sinaksak sa likod si Chuang Zhengtai. Hindi pa rin makabawi si Chuang Zhengtai sa pagkagulat. Pagkatapos, pinadapa siya ni Li Jianyao sa lupa. Doon lamang nagsisi si Chuang Zhengtai sa kanyang ginawa at humingi ng tawad.
Ngunit huli na ang lahat. Agad namang pinatawid ni Li Jianyao si Chuang Zhengtai sa kabilang buhay. Takot na takot si Liun Chen. Tahimik siyang naupo sa isang sulok. Hinihintay matapos ni Li Jianyao ang pagtatapon ng bangkay. Pagkatapos, dinala ni Li Jianyao si Liun Chen kay Chiang Xiaotong. Sobrang trauma ni Chiang Xiaotong kaya hindi na niya makilala ang kahit sino. Alam ni Liun Chen na ipagpapatuloy ni Li Jianyao ang kanyang paghihiganti, kaya nagpasya siyang tulungan itong hanapin ang mga taong sumalakay kay Chiang Xiaotong ilang taon na ang nakalipas. Gayunpaman, may kondisyon si Liun Chen. Hindi na muling makikita ni Li Jianyao si Chiang Xiaotong. Nangako si Li Jianyao na kapag natapos na ang lahat, isusuko niya ang kanyang sarili. Ang una niyang layunin ay mawala na ang lahat ng sangkot sa insidente, kabilang na ang sarili niya, upang hindi na maapektuhan pa ang buhay ni Chiang Xiaotong ng nakaraan. Sa panahong ito, isang dalaga na kahawig ni Zhou Pingyu ang bumisita kay Xia Tiangqing. Isa siyang kasamahan ni Xia Tiangqing sa parehong istasyon ng radyo. Nang makita ang maganda at masiglang dalaga, ninais ni Xia Tiangqing na maging katulad niya. Lumitaw ang personalidad na Qi at patuloy na hinipnotismo si Xia Tiangqing, dahilan upang mahati siya at lumitaw ang personalidad na Zhou Pingyu. Inisip pa nga niyang isa siyang assistant director. Nadiskubre ni Liun Chen na ang personalidad ni Zhou Pingyu ang may control, kaya nagkunwari si Liun Chen na pinsan niya. Dahil sa suporta ni Liun Chen, malaki ang naging pagbuti ng kalagayan ni Chiang Xiaotong. Sa panahong ito, palihim lamang na tinitingnan ni Li Jianyao si Chiang Xiaotong dahil ayaw niyang maalala siya muli nito. Ilang araw ang lumipas, natagpuan ng pulisya ang bangkay ni Chen Cheli. Nais ni Liun Chen na matulungan si Li Jianyao na makamit ang kanyang paghihiganti bago maresolba ng pulisya ang kaso. Kaya ibinigay niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa natitirang mga suspek sa kanya. Kinailangan ni Li Jianyao na magplano ng ruta upang maiwasan ang mga surveillance camera hanggat maaari at lumikha ng mga blind spot. Ang tinitingnan niya ay ang mga datos na nakalap ni Liun Chen habang iniimbestigahan si Lin Mengheng, isa si Chiang Enya sa mga kasabwat, at sinubukan ni Liun Chen na ayusin ang isang pagkikita sa kanya, ngunit gusto ni Li Jianyao na siya na mismo ang humarap dito. Ang kailangan lang gawin ni Liun Chen ay alagaan ng mabuti si Chiang Xiaotong. Kinagabihan, nagbihis si Li Jianyao bilang isang delivery man. Palihim siyang pumasok sa bahay ni Chiang Anya, pinatumba siya, at dinala palayo. Sunod, pumunta siya sa restaurant ni Lin Menghon at kalmadong umorder ng isang mangkok ng beef noodles. Nang magsimulang tumugtog ang musika, nagsuot ng guwante si Li Jianyao at dumiretso kay Lin Menghon. Ipinagpag ni Li Jianyao si Zhou Lin Menghon sa isang bag at itinapon ito sa likurang upuan. Pagkatapos ay binuksan niya ang trunk at tiningnan si Chiang Anya. Noong taon na iyon, dahil sa pag-aagawan nila ni Chiang Xiaotong para sa posisyon ng lead dancer, nakipagsabwatan si Chiang Anya kay Ouyang Ti upang saktan si Chiang Xiaotong. Patuloy na nakikipag-ugnayan si Ouyang Ti kay Chiang Anya, ngunit kamakailan ay hindi na sila makontak ang isa't isa. Naging maingat na rin sila sa isa't isa. Hindi inaasahan, pagkatulog ni Ouyang Ti ay nagkaroon siya ng bangungot. Nilapitan ni Li Jianyao si Ouyang Ti, bitbit ang kutsilyo. Naihi uli sa kama si Ouyang Ti. Lagi siyang nasa anino ni Li Jianyao. Para mapatigil ito, ang kanyang ina ay nag-imbita ng mga tao para magparitwal sa kanyang mga kasalanan. Pero para sa kanya, isa itong kahihiyan. Wala naman siyang anumang masamang karma. Walang galang si Ouyang Ti sa kanyang ina. Iniisip niya na kung kaya lang patayin ng kanyang ina si Li Jianyao, hindi na sana siya mamumuhay ng ganito kahirap. Ang lahat ng lumahok sa kaso ni Chiang Xiaotong noong taon na iyon ay pinatay isa-isa. Ngayon, sina Ouyang Ti at Wu Xiang na lang ang natitira. Naniniwala si Wu Xiang na naging mapaghiganting multo si Chiang Xiaotong at naghahanap ng ganti. Ngunit hindi naniniwala si Ouyang Ti sa mga multo. Nanatiling walang pakundangan ang kanilang mga kilos. Nagpatuloy silang manakot ng mga babae at pilitin silang magprostitusyon. Hinahanap ni Xiao Wen si Ouyang Ti dahil hindi niya tinupad ang pangako at ipinost ang video niya online. Hawak ni Xiao Wen ang bote. Balak ipukpok kay Ouyang Ti pero natakot siya. Pinagtitinginan siya ng mga tao, kaya sa hiya ay tumakbo siya sa isang eskinita. Doon, nakita uli niya ang anino ni Chiang Xiaotong. Nagmadali siyang humingi ng paumanhin, mababa ang kanyang loob. Simula noon, sinimulang multuhin si Xiao Wen ng kaluluwa ni Chiang Xiaotong. Tinanong ni Chiang Xiaotong si Xiao Wen kung bakit hindi siya iniligtas, kung bakit nagsinungaling si Xiao Wen na nilandi ni Chiang Xiaotong si Ouyang Ti. Nabaliw si Xiao Wen. Ang mga inosenteng nag-aakalang wala silang kasalanan na nanonood lang habang naghihirap ang iba, ay kailangang magbayad ng halaga para sa kanilang pagiging manhid. Habang buhay na pagmumultuhan si Xiao Wen ng bangungot ni Chiang Xiaotong. Samantala, hindi na kinaya ni Wu Xiang ang patuloy na pagkabalisa, kaya sinabi niya kay Ouyang Ti na nagpaplano siyang tumakas papuntang ibang bansa. Nang tawagan ni Ouyang Ti si Wu Xiang, nahanap siya ng mamatay tao.
Natakot si Ouyang Ti dahil totoo na ang pagdurusa at hindi na ito bangungot. Pinagbayaran niya ang kanyang mga gawa, pero hindi doon natapos ang higanti ni Li Zhenyao. Sumunod na target sina Wu Xiang at ang ama ni Li Zhenyao. Bago atakihin si Wu Xiang, hindi sinasadyang nasaksihan ni Li Zhenyao ang pang-aabuso ng asawa ni Wu Xiang sa kanilang anak. Ang tagpong iyon ay nagbalik ng mga trauma sa pagkabata ni Li Zhenyao. Hindi nagatubili si Li Zhenyao. Sinamantala ni Li Zhenyao ang kalaliman ng gabi. Palihim siyang pumasok sa bahay ni Wu Xiang at binasag ang tuhod nito. Nakiusap si Wu Xiang na huwag saktan ng asawa dahil hindi siya nito kilala. Tiwala siyang hindi papatay si Li Zhenyao ng inosente. Kahit hindi sumali si Terry sa pag-atake, mali ang pagmamalupit niya sa anak sa harap ni Li Zhenyao. Pinatay muna ni Li Zhenyao ang asawa bago isunod na tinapos si Wu Xiang. Ang pagsama ng asawa sa huling paglalakbay ang huling hiling ni Li Zhenyao. Akala ni Li Zhenyao ay masama na ang ama niya, pero may mas malala pa pala. Walang kwentang magulang sina Wu Xiang. Lagi silang nag-aaway at sa anak nagbubunton ng galit. Kaya, hindi pwedeng mabuhay si Li Zhenyao. Pero biglang sinabi ng batang nasa hagdan, "Huwag mong kalimutan na nandito ako." Ayaw sanang patayin ni Li Zhenyao ang bata, pero nakita niya rito ang kaawa-awang sarili noon. Sa pagkabaliw, pinatay niya ito para burahin ang sariling anino. Bago sumuko, dinalaw niya ang ina, pero nasaksihan lang ang bisyo at pananakit ng kanyang ama. Sa galit, pinatay niya ang ama ng sariling kamay. Kahit nakiusap ang ina, tumanggi siyang bumitaw. Napaatras sa takot ang ina ni Li Zhenyao. Sa harap niya ay hindi na ang kanyang anak, kundi isang walang awang mamamatay tao. Ngunit bahagi rin ng sisi ay nasa kanya dahil sa pagkukulang na maalagaan at maprotektahan ang kanyang anak. Lumuhod si Li Zhenyao sa harap ng kanyang ina, sinabihan itong alagaan ang sarili, saka tumawag sa pulis upang isumbong ang pagpatay. Matapos maaresto, tinanong ng pulis si Li Zhenyao kung bakit hindi niya pinatawad ang bata. Inamin lamang ni Li Zhenyao sa sarili na isa siyang hampaslupa. Umuusad ang panahon hanggang 2023. Pumasok ang personalidad ni Chou Pinyu sa kwarto ni Chiang Xiaoteng at ikinuwento sa kanya ang kasalukuyang kalagayan ni Li Zhenyao. Alam ni Chou Pinyu na may pakialam pa rin si Chiang Xiaoteng kay Li Zhenyao. Noong una, saglit na lumitaw ang personalidad ni Chiang Xiaoteng. Umiyak siya sa elevator at naghanap ng impormasyon tungkol kay Li Zhenyao sa computer ni Chou Pinyu. Nauunawaan ni Chou Pinyu na hindi siya ang taong gustong makita ni Li Zhenyao. Ang tanging taong gustong makita ni Li Zhenyao ay si Chiang Xiaoteng. Sa wakas, nagkaroon ng reaksyon si Chiang Xiaoteng na matagal nang nagtatago dahil sa mga sinabi ni Chou Pinyu. Sandaling tumigil ang orasan at muling tumakbo, katulad ng pagbabalik ni Chiang Xiaoteng sa dati niyang sarili. Nagpasya siyang dalawin si Li Zhenyao. Mula sa unang mga salita pa lang, alam na ni Li Zhenyao na bumalik na si Chiang Xiaoteng. Ang tanga mo talaga, Li Zhenyao. Nagkatitigan lang sila habang lumuluha, ngunit sapat na iyon para ipadama ang kanilang pananabik. Pagkagaling, pinuntahan ni Chiang Xiaoteng si Li Yunchen at muling hinarap ang mga magulang. Humingi siya ng tawad sa lahat ng hirap. Pasko na at gustong makita ni Chiang Xiaoteng si Li Zhenyao, pero ayaw ni Li Zhenyao dahil dapat masaya ang Pasko. Ang makita lang ang iyong mga mata dito ay sapat na para sa akin, sabi niya. Natakot si Li Zhenyao na baka mamatay siya bago pa sila magkita. Ang pinakaayaw makita ni Li Zhenyao ay ang wasak na mukha ni Chiang Xiaoteng. Pinagsabihan ni Chiang Xiaoteng si Li Zhenyao, "Bakit mo sinira ang pangako mo? Sabi mo hindi ka basta-basta bibitaw. Kailangan mo talagang pumunta sa Pasko. Mamamatay sa lungkot si Chiang Xiaotong kung wala si Li Zhenyao." Nagpasya siyang gawing dokumentaryo ang kanyang karanasan. Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, biglang lumitaw ang personalidad ni Chou Pinyu. Tiningnan ni Xu Tawei ang dalaga sa harap niya at sa huli ay nagpasya na huwag nang ituloy ang dokumentaryo. Hindi niya kayang hayaang magdusa pa ang dalagang ito. Kung mabubunyag ang kwento ni Chiang Xiaotong dahil sa dokumentaryong ginagawa niya, muling babagsak sa kanya ang mali siya na minsang nagtulak sa kanya sa bingit. Mula nang makulong si Li Zhenyao, binabagabag ng bangungot ang ina ni Ouyang Ti dahil noong namamatay si Ouyang Ti, siya mismo ang tumakip sa ilong nito, dahilan upang siya ay mamatay sa pagkapos ng hininga. Pumunta siya sa kulungan upang tanungin si Li Zhenyao kung bakit niya hinayaang makahinga si Ouyang Ti. Hindi ba iyon ang gusto niya? Isa siyang inutil na ina, hindi kayang palakihin ng maayos ang kanyang anak, at siya pa mismo ang tumulong sa mga masamang gawain nito. Sa huli, kinamuhian ni Ouyang Ti ang kanyang ina. Hindi rin siya isinumbong ni Li Zhenyao. Hiniling ng publiko sa korte ang agarang pagbitay kay Li Zhenyao. Noong araw ng Pasko, nakatanggap si Li Zhenyao ng Christmas card mula kay Chiang Xiaotong. 3 oras na lang ang natitira bago ang pagbitay. Ang huling hiling niya ay isang kanta. Habang papunta sa pampublikong pagbitay,
na puno ng mga alaala kasama si Chiang Xiaotong ang isipan ni Li Jianyao. Para kay Li Jianyao, iyon ang pinakamasayang mga sandali. Ang ngiti ni Chiang Xiaotong ay tila sinag ng liwanag sa madilim na buhay ni Li Jianyao. Pagkatapos ng pagbitay, dinala ng kanyang ina pauwi ang abo ni Li Jianyao. Sinabi niya sa abo ng kanyang anak, "Sa susunod mong buhay, tandaan mong pumili ng mabuting ina. Huwag kang pumili ng isang walang silbi na katulad ko." Malapit nang magsimula ang solo dance performance ni Chiang Xiaotong, ang The Death of the Swan. Ito ang sayaw na ipinangako ni Chiang Xiaotong na ipapakita para kay Li Jianyao. Sa ilalim ng mga ilaw, kumikislap ang anino ni Li Jianyao, ngunit hindi niya ito tunay na nasaksihan ng personal. Si Chiang Xiaotong lang ang tumupad sa pangako sa kanya. May nagpost ng anonymous na artikulo tungkol sa masasamang gawain ni Ouyang Ti at mga kasabwat nito. Nadamay ang ama ni Ouyang Ti sa mga krimen ng anak. Sa kanya bumuhos ang galit ng madla. Mag-isang nakaupo si Chiang Xiaotong sa dalampasigan, binabasa ang sulat ni Li Jianyao. Hinubad niya ang kanyang sapatos at naluha siya. Dahan-dahan siyang lumusong sa dagat. Sa gitna ng dilim, ako ang iyong magiging liwanag. Ang paglalakad ni Chiang Xiaotong sa malalim na tubig ay nagiiwan ng takot. Isang trahedyang bunga ng kawalang malasakit ng hustisya at lupit ng tao. Si Li Jianyao, na dating mahinahon, ay may malalim na sugat sa katawan at damdamin. Napilitan siyang magbago at maging demonyo para parusahan ang kapwa-demonyo habang naghahanap ng hustisya para sa tanging liwanag niya. Sabi ng iba, ang paghihiganti ni Li Jianyao ay nararapat na parusa para sa mga masasamang loob. May naniniwala namang sa pagpatay niya, naging kriminal na rin siya at nawalan ng kinabukasan, na nag-iwan ng dusa sa kanyang mahal. Anong tingin mo sa ending? Tama o mali ba ang ginawa ni Li Jianyao na siya mismo ang humusga sa mga salbaheng iyon? Kapag tinalikuran ng batas, dugo at paghihiganti na lang ba ang paraan? Gagawin mo rin ba ang ginawa ni Li Jianyao? Mag-comment sa ibaba at i-like at mag-subscribe para sa iba pang mga pelikula. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.